Ang babaeng ito ay may pambihirang mga mata. Kaya niyang makita ng malinaw ang lahat sa loob ng 1 kilometro, at kaya rin niyang makita kahit nasa loob ng mga bagay. Malaki ang naitulong nito sa kanyang trabaho. Si Sarah ay isang senior na empleyado sa kasino, at ang tungkulin niya ay hulihin ang mga mandaraya. Isinawsaw ng babae ang isang chip sa ilalim ng kanyang baso ng alak, at plano nilang mandaya gamit ang mga senadoryas. Ang lalaking ito naman ay nagtago ng baraha sa manggas ng kanyang damit. Kapag may nahuli si Sarah na mandaraya, agad niya itong inirereport sa gwardya gamit ang kanyang radyo. Bigla niyang napansin ang isang lalaking naka-floral na polo na nagnanakaw ng chip mula sa katabi niyang manlalaro. Bago pa man siya makapagsumbong, may isang lalaking nakaputing suit na dumating at umupo sa tabi ng magnanakaw. Napagtanto ni Sarah na magkasabwat pala ang dalawa, kaya agad siyang tumawag ng security. Pagkatapos, lumapit siya at niyakap ang dalawang lalaki para makakuha ng kaunting oras. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Sarah na ang magnanakaw ay ang kriminal na hinahanap ng pulisya, at may patong na 5 milyon sa ulo nito. Tinawagan niya agad ang gwardya para ipapasok ang dalawa sa isang kwarto. Nang mas mapagmasdan niya ang lalaking nakaputing suit, napansin niyang peke pala ang balbas at buhok nito, kaya't sigurado siyang hindi rin ito mabuting tao. Umalis si Sarah sa kwarto at inilak ito, iniisip ang gantimpalang matatanggap niya. Hindi niya napigil ang ngumiti mag-isa. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang lalaking nakasot na inaresto niya ay si Sonwoo pala, ang presidente ng isang nangungunang kumpanya. Nagpanggap si Sonwoo bilang magnanakaw sa kasino dahil gusto niyang alamin kung saan nanggaling ang kwintas na ito. Ang kwintas ay nawawala na ng 20 taon at orihinal na regalo ito ng ama ni Sonwoo sa kanyang ina bilang regalo sa kaarawan. Ang pangalan ng kwintas ay Tears of the Queen. Pagkatapos itong isuot ng kanyang ina, siya ay malupit na pinaslang. Hindi pa rin nahuhuli ang salarin, at hindi rin alam kung nasaan ang kwintas. Hanggang sa kamakailan lamang, muling lumitaw ang Tears of the Queen sa isang auction. Nag-disguise si Sonwoo at palihim na pumasok sa auction para imbestigahan kung sino ang nagbebenta ng kwintas. Sa kasamaang palad, nadiskubre siya ng isang bodyguard at napaligiran. Hinayla ni Sonwoo ang kanyang peking balat na maskara at nakipaglaban. Bagamat siya ang pinakabatang company president, bihasa siya sa close combat. Sa ilang simpleng galaw lang, natalo niya ang lahat ng gwardyang hamarang sa kanya. Matagumpay siyang nakapasok sa silid kung saan nakaimbak ang mga lihim na dokumento. Ngunit wala siyang nakitang impormasyon tungkol sa nagbebenta ng kwintas. Bigla niyang narinig ang mga yapak. Dali-dali siyang nagtago sa likod ng isang cabinet, pero nadiskubre siya ng isang napaka-cute na aso. Mukhang likas na mahilig sa kanya ang mga aso simula pagkabata, kaya't nilapitan siya nito at patuloy na tumatalon sa kanya. Dahil wala ng ibang opsyon, napilitan si Sonwoo na magpakita at tanungin ang babae kung sino ang nagbebenta ng kwintas. Sa sandaling iyon, muling tumalon sa kanya ang tuta, at agad itong niyakap ng may-ari nito. Pero lingid sa kaalaman ni Sonwoo, palihim na may kinukuha pala itong baril. Itinutok ng babae ang baril sa ulo ni Sonwoo, handang putukan siya ng walang pag-aalinlangan. Ngunit, alam na pala ni Sonwoo ang tungkol sa baril na iyon, nakuha niya ito mula sa drawer at tinanggalan ng lahat ng bala. Habang pinapanood niya ang cute na asong tumatakbo sa harap niya at nakita ang nag-aalalang ekspresyon ng babae, napagtanto ni Sonwoo na malapit na niyang mabunyag ang katotohanan. Pagdating ng mga tauhan ng babae, nadatnan nilang nakatali ang kanilang boss sa isang upuan. Pagkatapos makatakas ni Sonwoo mula sa auction house, hindi niya mahanap ang kanyang kotse. Dahil muntik na siyang mahuli, napilitan siyang sakyan ng isang pink na electric motorbike para makatakas. Pero may isa pang sumunod sa kanyang habulan, si Sarah, dahil sa kanya pala ang pink na motorbike na iyon. Ginamit ni Sonwoo ang bilis ng motorbike para pansamantalang makaiwas at matagumpay na makatakas. Pagkatapos nito, pinuntahan niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Jin Mo, isang abogado na mahusay ding hacker. Gamit ang kwelyo ng aso, na-trace ni Sonwoo ang totoong nagbenta ng Tears of the Queen. Kung hinahanap na ng pulis ang magnanakaw, kailangang makuha agad ni Sonwoo ang impormasyon tungkol sa pinagmulan ng kwintas. Pero sinabi ng magnanakaw na kailangan muna niyang makaligtas bago siya magsalita. Kaya tinawagan ni Sonwoo si Jin Mo para simulan ang susunod nilang plano. Samantala,
Nasa labas si Sarah, handang tawagan ng pulis para ipaaresto ang mga ito. Bigla niyang napansin ang isang lalaking nasa likod ng haligi na parang inaatak. Agad siyang tumakbo para tumulong pero pagdating niya, wala naman palang nananakit dito. Gayunpaman, tila nakakita ng halimaw ang lalaki. Sa huli, nagsimula itong mangisay at gumulong sa sahig. Ang totoo, lahat ng iyon ay palabas lang ni Jinmo, para bigyan ng oras si Sonwoo at ang magnanakaw para makatakas. Nagkunwaring nawalan ng malay si Jinmo para makakuha ng dagdag na oras. Nang makita siyang walang malay, paulit-ulit siyang sinampal ni Sarah sa mukha. Sa sobrang inis, napilitan si Jinmo na magkamalay. Nagkunwaring nagdeliryo siya, nagsabi ng kung ano-anong salita, at agad tumakbo palayo, iniwan si Sarah na litong-lito. Doon lang niya na-realize na nakatakas na pala ang dalawang lalaki. Kaya ginamit ni Sarah ang kanyang kakayahan para hanapin sila sa dulo ng hallway, at agad siyang tumawag ng security para habulin ang dalawa. Hindi nagtagal, na-block na lahat ng exit. Sa huli, napilitan sina Sonwoo at ang magnanakaw na tumakbo papunta sa rooftop, ang tanging bahagi ng gusali na mahina ang seguridad. Tinamba ni Sonwoo ang magnanakaw gamit ang isang malakas na balibag sa balikat. Sa sobrang sakit ng pagkakabugbog, napilitang umamin ang magnanakaw. Inamin niyang ang kwintas ay ninakaw mula sa bahay ng isang babaeng artist. Sa sandaling iyon, dumating din si Sarah kasama ang mga gwardya. Hinawakan ni Sonwoo ang jacket ng magnanakaw at naghanda ng tumalon mula sa gusali. Sa takot, nataranta ang magnanakaw at agad na hinubad ang kanyang jacket. Napagtanto ni Sonwoo na wala ng silbi ang magnanakaw, kaya siya na lang mismo ang tumalon. Napasigaw sa takot si Sarah at ang mga gwardya, ngunit nang silipin nila ito, nakita nilang ligtas na lamandeng si Sonwoo sa isang garbage truck. Pagkatapos ng trabaho, nagkita sina Sarah at Nahi. Nagreklamo si Sarah na ang hinahabol niyang 10 na milyong piso na reward ay naglaho sa kanyang mga kamay. Nakatakas ang isa sa mga magnanakaw, at ang captain ng security ang kumuha ng credit sa pagkakahuli ng isa pa. Habang kino-comfort siya ni Nahi, napansin nito na nawawala ang kanyang helmet. Kahit na ibalik na ang minamahal niyang scooter, wala na ang helmet. Naalala ni Sarah na ang lalaking sumakay sa scooter niya ay siya ring tumalon mula sa gusali at nakatakas. At ang driver ng garbage truck ay kasalukuyang may suot na helmet. Kaya't naisip ni Sarah na nasa truck ang magnanakaw. Gusto ni Sarah mabawi ang 5 na milyong piso, kaya hindi na siya nagsalita pa at agad na hinabol ang sasakyan. Gamit ang matalas niyang mga mata at kahusayan sa pagmamasid, malinaw niyang nakita ang plaka ng truck. Umakyat siya sa pinakamataas na pwesto na may tanawing sakop ang buong lungsod. Mabilis niyang natunton ang sasakyan at, hindi nagtagal, nakita niya si Sonwoo na nakaitim, palihim na pumapasok sa isang bahay. Agad siyang tumawag sa pulis. Nakapako ang tingin ni Sarah kay Sonwoo at sa dugong kama sa loob ng bahay. Pinasok ni Sonwoo ang bahay ng babaeng artist kung saan ninakaw ang kwintas. Malinaw na may nangyaring krimen doon. Pagka-realize ni Sonwoo na may kakaiba, agad siyang nagtangkang umalis, ngunit dumating na ang mga pulis at siya ang idineklara bilang pangunahing sospek. Buti na lang at kaka-rating pa lang ni Sonwoo sa lugar ng krimen, kaya't wala siyang sapat na oras para magawa ang krimen. Wala ring ebidensya na direktang nag-uugnay sa kanya. Kaya siya'y pinakawalan, binigyan ng restraining order, at sinabihang kailangang makipagtulungan sa investigasyon anumang oras. Pagkabasa ni Sarah ng balita sa dyaryo, laking gulat niya nang matuklasan na ang lalaking pinagmamasdan niya ay si Sonwoo pala, ang pinakabatang presidente. Doon siya nagsimulang magsisi, natatakot na baka napasama pa siya. Kinabukasan, agad niyang pinuntahan si Nahi para pag-usapan kung anong gagawin. Naisip niyang i-report sa pulis ang tunay na sospek upang mapawalang sala si Sonwoo. Ngunit pinayuhan siya ni Nahi na huwag na lang pakialaman. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Nahi mula sa Housing Authority. Ipinagutos ng landlord na kailangan na niyang lumikas agad, at pananggakwan siya ng dobleng bayad bilang kabayaran. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagtatanong, nalaman ni Nahi na ang landlord ay nakatira pala sa ikalawang palapag. Galit na umakyat si Sarah sa ikalawang palapag para kumprontahin ang landlord. Laking gulat niya nang malamang si President Sonwoo pala ang landlord. Narinig ni Sonwoo ang malalakas na katok sa labas, kaya't pinili niyang umiwas at iniwan si Jinmo, ang kanyang matalik na kaibigan,
para harapin si Sarah. Pagkapasok ni Sarah, agad siyang nagsalita ng walang tigil, sinabing kahit landlord ay walang karapatang abusuhin ang privacy ng iba, at hindi lahat ay kayang bilhin ng pera. Higit sa lahat, hindi dapat masayang ang mga pagsisikap ni Nahi. Biglang lumabas si Sonwoo, kaya lalo pang uminit ang ulo ni Sarah. Tinakat niya si Sonwoo, binanggit ang nangyari sa kasino. Dahil hindi pa tapos ang kaso tungkol sa sospek, kapag nalaman ng iba ang tungkol sa kanyang pagpapanggap, tiyak na magkakaproblema siya. Doon na ibinunyag ni Sarah na may nakita siyang kaina-hinalang lalaking may dalang malaking malita noong gabi ng pagpatay. Maaaring ito ay isang mahalagang ebidensya para makatulong kay Sonwoo. Sa huli, nagkasundo ang dalawa, pumayag si Sonwoo na huwag nang kunin ang pwesto ni Nahi, at si Sarah naman ay magpapakampi sa kanya upang hanapin ang tunay na salarin at patunayan ang kanyang pagiging inosente. Nang marinig ni Sonwoo na kaya ni Sarah makakita mula sa malayo, may nabuo agad na plano sa kanyang isipan. Alam ni Sarah na hindi agad maniniwala si Sonwoo sa kakayahan niyang iyon, kaya matapang niyang inamin na nakita niya sa likod ng pader ang lalaking may dalang malita. Dahil sa kumpiyansa ni Sarah, sinundan siya ni Sonwoo, kahit may pag-aalinlangan. Ngunit sa hindi inaasahan, nauwi sila sa isang dead end. Nainip si Sonwoo at handa na sanang umalis. Pero hindi nagpadala si Sarah, sigurado siyang tama ang nakita niya. Matapos ang masusing pagmamasid, napansin niya ang isang kamera ilang daang metro ang layo. Salamat sa galing ni Jinmo bilang hacker, nakuha nila ang video footage. Tama nga si Sarah, may isang lalaking may dalang malaking malita na dumaan sa direksyong kanyang inilarawan. Sa dulo, pumasok ito sa isang eskinita at sumakay ng sasakyan. Pinalaki nila ang view sa plaka ng kotse para makakuha ng impormasyon. Mabilis na natrack ni Jinmo ang detalye ng sospek, at dito nagsimulang handgun ni Sonwoo si Sarah. Pero pagkatapos malaman ng impormasyon, iniwan nila siya at nagtungo agad sa investigasyon. Hindi nagpahuli si Sarah. Tumawag siya sa telepono para i-report ang mahahalagang clue sa kanyang kapatid na pulis sa Gwangji. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Sonwoo. Ayon kay Jinmo, mas makakatipid sila ng oras kung tutulungan sila ni Sarah. Kaya't bumalik si Sonwoo at inanyayahan siyang maging assistant detective. Sa ganitong paraan, opisyal nang nabuo ang trio ng mga detective. Unang hakbang nila, hanapin ang manager ng pinatay na babaeng artist. Gaya ng inaasahan, agad nakilala ng manager ang lalaking nasa larawan, matagal na raw itong nanghaharas sa artist. Wala raw siyang alam sa kwintas. Kaya't sinundan nila ang susunod na lead, ang taong pinakamatagal na nakatrabaho ng artist. Ayon dito, posibleng regalo raw ito ng nobyo ng artist, pero hindi niya alam ang totoong pagkakakilanlan nito. Ang sigurado raw siya, madalas mamasyal ang magkasintahan sa isang nightclub sa Gangnam. Kaya't nagbihis ng kakaiba sina Sarah at Sonwoo para makapasok sa club. Personal pang isinabit ni Sonwoo ang mamahaling kwintas sa leeg ni Sarah. Nakaset na ang plano, kailangan na lang nilang hintayin ang resulta habang nasa loob ng club. Habang naghihintay, may isang babae ang muntik ng saktan ng mayamang si Taejon dahil sa sinabi niya. Walang pakialam ang mga tao sa paligid, tila nanonood lang ng palabas. Hindi na kinaya ni Sarah. Tumawid siya, binuhusan ng yelo si Taejon, at pinagalitan ito ng sunod-sunod. Laking gulat ni Taejon, imbes na mainis, naaliw siya kay Sarah. Nabighani siya sa matapang nitong ugali at tila nagnasa pa. Nagsimula siyang bastyusin si Sarah. Nagtangkang umalis si Sarah pero hinaranggan siya. Nakita niya ang maaaring mangyari sa kanya, kaya bigla siyang umupo. Sa sobrang inis, tuluyang nabaliw si Taejon. Tumakbo si Sarah at nabangga ang isang lalaki, si Sonwoo, bagong bihis. Palay si Jinmo ang nakakita sa panganib ni Sarah at agad inabisuhan si Sonwoo. Dahil may bantay sa pinto, kinailangang magpalit pa siya ng damit para makapasok at mailigtas agad si Sarah. Habang papalabas sila, tinitigan ni Sarah si Sonwoo nang may pagnanasa, unti-unting lumalapit sa kanya. Naramdaman ni Sonwoo ang kaba at tila nag-aabang siya ng isang bagay. Ngunit tinanong siya ni Sarah kung anong iniisip niya. Nalaman ni Sarah na may isang tao palang lihim na nag-film sa likod niya. Mula sa mata ni Sonwoo, niyakap siya ni Sarah at ipinaalam ang kanyang natuklasan. Ngunit matapos magmasid ng ilang sandali, hindi nakita ni Sonwoo ang kahit sino man na kainahinala.
Dahil sa pagkabahala ni Sarah, napilitan si Sunwoo na pigilan siya. Pagkatapos, tinanggal niya ang mga damit ng lalaking may maskara. Tiyak nga, may nakatagong kamera. Nais sanang tumakas ng lalaking may maskara pero nadapa siya dahil sa ginawa ni Sarah. Nang matanggal ang maskara, napagtanto nila na ang taong nasa likod nito ay ang manager. At ang gamit na ginamit ay propesyonal, sa unang tingin, mukhang isang habitual criminal. Nang mapilit, inamin ng manager na siya ay inutusan ng kanyang amo na lihim na mag-film ng video ng babaeng artista na walang damit. At sa pagkakataong ito, ang misyon niya ay mag-film ng video upang gumawa ng iskandalo sa pagitan ni Sunwoo at ng babaeng artista para ma-blackmail si Sunwoo at pilitin itong pumirma ng kontrata sa kanila. Upang makakuha ng karagdagang ebidensya, ginamit ni Sunwoo ang telepono ng manager upang magpadala ng mensahe sa kanyang amo. Sinabi niya na siya ay nahuli at hinahanap ni Sunwoo ang ibang mga video. Nang matanggap ng amo ang mensahe at magtatangkang burahin ang video, biglang dumating si Sunwoo. Sa takot, sinubukan ng amo na lunukin ang memory card na naglalaman ng video, ngunit maliit ang kanyang lalamunan at not stock ang memory card. Sinimulan nilang hampasin ang lalamunan ng amo upang mapigilan siyang mabulunan, ngunit hindi ito gumana. Upang maiwasan niyang mabulunan, ginamit ni Sarah ang isang bihasang first aid maneuver. Pagkatapos, ang amo ay nagbahing ng memory card kasama ng isang bowl ang plema. Kinuha ni Sarah ang memory card mula sa lupa at iniabot ito kay Sunwoo, na nabigla. Samantala, nahanap ni Kwang Gi ang sasakyan gamit ang mga pahiwatig na ibinigay ni Sarah at natagpuan ang mga ebidensya kasama na ang isang baril sa sasakyan. Agad nilang hiningi ang DNA test at inaresto ang sospek. Pagbalik nila, nagsimula silang repasuhin ang video. Napansin nila na ang babaeng artista ay may suot na bracelet mula sa Children's Cancer Protection Organization. Napansin din ni Sarah ang isang Christmas tree keychain sa backpack ng stalker na nagpapatunay na siya ang tao na naroroon sa bahay ng artista sa gabi ng pagpatay. Gayunpaman, kahit na ni-zoom in nila, hindi nakita ni Sunwoo at Jinmo ang keychain. Hindi ito maipaliwanag ni Sarah, kaya nagbigay siya ng dahilan na kailangan na niyang umalis dahil gabi na. Ngunit tinawag siya ni Sunwoo pabalik at tinanong kung may nakalimutan siya. Inisip ni Sarah na nakalimutan niyang magpasalamat kay Sunwoo para sa pagligtas sa kanya kanina, ngunit pinaalala siya ni Sunwoo na ibalik ang kwintas. Nahihiya, tinanggal ni Sarah ang kwintas. Nakita ni Sunwoo na maingat na iniimbak ito, kaya naisip ni Sarah na ang mga mayayaman ay tila mas matipid. Nang malaman niyang ang kwintas ay nagkakahalaga ng 1 bilyon, labis na nagulat si Sarah. Hindi niya ito makapaniwala at instinctively hinawakan ang kanyang leeg. Pagdating sa bahay, tinanong ni Nahi kung ninakaw ni Sarah ang mga luxury na damit dahil ang suot niyang damit ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 milyon, na katumbas ng kalahating taon ng kanyang sahod. Patuloy na nagtatanong si Nahi kung kumuha si Sarah ng part-time job. Sumagot si Sarah na ang ginawa niya ngayon ang pinakakapanapanabik na karanasan sa kanyang buhay. Kinabukasan, pagkatapos ma-process ang imahe, nakita ni Sunwoo ang Christmas tree keychain. Doon lang nila ni Jinmo napagtanto na totoo ang sinabi ni Sarah, at nagsimula silang maniwala na posibleng may supervision si Sarah. Upang muling patunayan ang kakayahan ni Sarah, umakyat si Sunwoo sa rooftop at tinawagan siya. Sinabi niyang gusto niyang magbigay ng regalo, ngunit kailangan niyang tumingin sa gilid ng bubong ng kumpanya. Nang tanggalin ni Sarah ang kanyang salamin at makita ang mga salita sa itaas, natuklasan ni Sunwoo ang kanyang lihim. Upang masubak pa siya, nagkunwaring nahulog si Sunwoo. Inisip ni Sarah na totoong nahulog siya at sumigaw. Ang reaksyon ni Sarah ay nagpatibay kay Sunwoo na nakikita ni Sarah ang bawat galaw niya. Kung magiging assistant si Sarah, magiging mas madali ang pagsosolve ng kasong ito. Habang pinag-uusapan ni Sunwoo at Jinmo ang kanilang susunod na plano, biglang humandar ang alarm. Sa pamamagitan ng surveillance camera, nakita nila si Secretary Huang na tinatadyakan ang pinto. Nang malapit na siyang gumamit ng lahat ng lakas para sa huling hampas, binuksan ni Sunwoo ang pinto. Pagkatapos ng insidente, nakita ni Sunwoo ang bracelet ni Secretary Huang sa kanyang kamay, nakapareho ng bracelet ng babaeng artista na pinatay. Napag-alaman na ang bracelet na iyon ay simbolo ng kanilang pagmamahal para sa mga batang may kanser. Matapos marinig ito,
Nagmadali si Sonwoo patungo sa secret elevator para makarating sa opisina ng abogado sa basement. Ang dalawang lugar ay konektado sa isa't isa. Samantala, natuklasan ni Jinmo na ang anak ng sospek ay kabilang din sa donation list. Nalaman na ang koneksyon ng sospek at ng babaeng artista ay ang batang iyon. Habang si Sonwoo ay nagbibihis at naghahanda para mag-imbestiga, narinig niya ang magulong ingay mula sa ibaba. Napag-alaman na may promo ang tindahan ni Nahi, na nakatanggap ng maraming mga empleyado ng kumpanya ni Sonwoo. Kung bababa siya ngayon, tiyak na makikilala siya ng mga staff. Si Jinmo, na puno ng kumpiyansa, ay nais alisin ang lahat ng tao. Agad niyang itinapon ang tinapay na ibinigay ni Nahi sa kanya, tapos binangga ang balon dummy na tumatanggap ng mga customer. Pagkatapos magtangkang ayusin ang sitwasyon ngunit hindi pa rin gumana, napilitan si Jinmo na siya na lang ang mag-welcome sa mga bisita. Sa huli, si Sarah ang dumating para tumulong. Dito, nagsimula ang kanilang malalim na pagkakaibigan. Pagdating nila sa ospital, nakita nilang nakarating na ang mga pulis para mag-imbestiga. Ang pulis pala ay si Kwanggi, isang malapit na kapatid na figure ni Sarah. Kaya't agad nilang itinago ang kanilang mga sarili sa isang sulok upang makinig. Sinabi ng nurse na ang anak ng sospek ay na-discharge na mula sa ospital at alam din nilang ang sospek ay palaging mabait at maasikaso sa mata ng lahat. Ngunit lihim niyang tinatrato ng masama ang kanyang anak. Agad nilang tinawagan ang mga pulis nang matuklasan ito, ngunit dahil masyadong bata ang bata, hindi siya makakatakas sa kanyang ama. Noong mga sandaling iyon, nakatanggap si Kwanggi ng balita na may isinasagawang search warrant, kaya agad silang nagpunta sa bahay ng sospek. Matapos umalis ang mga pulis, nakita ni Sonwoo at Sarah ang larawan ng babaeng artista sa ospital, at ang batang hawak niya ay anak ng sospek. Ang babaeng artista na ito ay isang tao na maaaring maghiganti kapag may nangabala sa kanya, ngunit pinayagan niyang sundan at takutin siya ng sospek ng matagal, na nangangahulugang may sikreto silang dalawa. Nalaman naman ng mga pulis na ang sospek ay isang drug addict. Ginagamit niya ang pera mula sa aid ng anak upang bumili ng droga. Marahil ay dahil wala siyang pera kaya tinarget niya ang babaeng artista. Ayon sa mga kapitbahay, nalaman nilang isa rin siyang abusadong asawa, napakasama ng ugali na kinailangan pa ng asawa niyang lumikas. Sa puntong ito, napansin ni Kwanggi na mayroong kakaibang bagay sa isang sulok ng kwarto. Ibinangon niya ang kumot at nakita ang maraming dugo. Hindi na nakapagtataka kung bakit tumakas ang asawa at hindi na bumalik. Upang makakuha ng mas magandang impormasyon, ipinadala si Sarah sa ospital ayon sa plano ni Jinmo. Ngunit siya at si Sonwoo ay inisip ng mga pasyente sa parehong kwarto na sila ay bagong kasal. Upang maiwasan ang panghihinala, agad na inamin ni Sonwoo na sila ay bagong kasal. Noong mga sandaling iyon, ipinahayag ng nurse na kailangan pumunta si Sarah para sa check-up. Sa ilalim ng pangangalaga ng matandang kasamahan sa kwarto, dahan-daang tinulungan ni Sonwoo si Sarah na lumabas. Sa mga sandaling iyon, tumunog ang cellphone sa kama ng ospital. Nang malaman ni Nahi na si Sarah ay pupunta sa isang cardiologist, agad siyang dumiretso sa ospital. Ginugol ni Sonwoo ang buong oras upang mangalap ng impormasyon, ngunit hindi niya inasahan na sa mata ng kanyang kasamahan sa kwarto, naging isang hindi tapat na lalaki siya. Tinanong niya ang head nurse kung siya ay pumasok sa trabaho noong 8 ng Hunyo, ang araw ng insidente. Nagulat ang head nurse nang marinig ito, ngunit kinuha pa rin niya ang schedule ng trabaho at sinabi niyang siya ay naka-night duty noong gabing iyon. Sinabi ni Sonwoo na mahirap ang trabaho niya at laming-galinga upang umalis. Pagkatapos, sinabi niya kay Jinmo sa pamamagitan ng headset na imbestigahan ang mga pediatric nurses noong gabing iyon. Narinig ng head nurse ang lahat ng sinabi ni Sonwoo. Matapos ang pagsusuri, pinigilan si Sarah ng kanyang kasamahan sa kwarto. Sinabi niya na bilang respeto kay Sarah, na nasa parehong sitwasyon bilang babae, kailangan niyang sabihin ang isang lihim. Pagkatapos nito, hindi na nagsalita pa, hinailan niya si Sarah palayo. Kontrolado ni Jinmo ang sitwasyon sa sasakyan nang bigla niyang marinig ang tunog ng preno. Nakita niyang sobrang galit si Nahi. Agad siyang tumakbo patungo kay Nahi at sumigaw, kaya natakot si Nahi at tumigil. Pagkatapos, niyakap ni Jinmo si Nahi na parang magkokomprontahan sila tungkol sa pag-ibig. Inisip ng matandang kasamahan sa kwarto na ligtas ang banyo,
kaya seryosong kinausap niya si Sarah at sinabi sa kanya na disiplinahin ang asawa. Noong una, ang ama ni Hawk sa pediatric room na katabi ay may affair kay Nurse Shim. Nang naisip ni Sarah ang koneksyon ni Nurse Shim sa kasong iyon, bigla niyang narinig ang sigaw ni Jinmo sa pamamagitan ng headset. Talaga nga palang pumunta si Nahi sa ospital upang hanapin si Sarah. Noong mga sandaling iyon, si Jinmo ay patuloy pa ring sumusubok na magtakaw ng oras. Sobra nang nag-aalala si Nahi kaya't hindi na niya nabigyan ng pansin si Jinmo. Dahil alam ni Nahi na si Sarah ay isang tao na nagtatrabaho pa kahit may lagnat na 38 degrees Celsius, walang paraan na bigla siyang pupunta para sa isang cardiovascular check-up. Si Sonwoo at Jinmo ang dapat na nagdulot ng kondisyon ni Sarah. Matapos marinig ang mga walang patid na akusasyon ni Nahi, nawalan ng pasensya si Jinmo at tinapos ang bote ng kape na binili niya upang manatiling kalmado. Hindi na nakayanan ni Nahi at nagpasya siyang umalis. Hindi inaasahan, nahulog si Jinmo sa lupa. Samantala, si Sonwoo at Sarah ay malapit nang tawagan si Jinmo ngunit natuklasan nilang hindi nila siya matawagan. Nang mga sandaling iyon, tinawagan ni Nahi si Sarah at sinabi sa kanya na dinala na si Jinmo sa emergency room. Nang dumating si Sarah, hindi pa nagkaroon ng pagkakataon si Nahi na magtanong nang bigla siyang mabigla. Tinanong ni Sonwoo si Nahi kung binigyan ba niya ng gatas si Jinmo. Nagsinungaling si Nahi na inubos ito ng sarili ni Jinmo at nagtaka kung paano niya nalaman na malubha itong allergic sa gatas. Tinanong ni Nahi si Sarah kung bakit siya biglang nagkaroon ng pananakit sa puso na kinailangan ng hospitalization. Matapos tiyakin na ayos si Sarah, pumayag na si Nahi na umuwi. Noong una, nais ni Sonwoo na umuwi at matulog, ngunit pinaalalahanan siya ng matandang kasamahan sa kwarto. Kaya't kailangan niyang isara ang mga kurtina at makipagtulungan kay Sarah para sa lugar na matutulugan. Kinabukasan, nang binuksan ng matandang kasamahan sa kwarto ang mga kurtina, nasaksihan niya ang isang nakakagulat na eksena. Si Sonwoo ay natutulog sa kama ngunit patuloy na nagrereklamo na matigas ang kama at nasasaktan siya, samantalang ang kanyang may sakit na asawa na si Sarah ay natutulog sa folding bed. Nang makita ito, agad na pinagalitan ng matandang kasamahan sa kwarto si Sonwoo. Agad na ginaising ni Sonwoo si Sarah at sinabi sa kanya na magising. Noong mga sandaling iyon, inilabas ng matandang kasamahan ang almusal na may kasamang disgusted na ekspresyon. Ngayong pagkakataon, naging mas matalino si Sonwoo. Natutunan niya mula sa iba, itinaas ang dining table, at inilapag ang pagkain doon. Ngunit patuloy pa rin siyang pinapuna ng matandang kasamahan. Gusto ring gamitin ni Sarah ang pagkakataong ito upang disiplinahin ang lalaki na nang-aabuso sa kanya buong araw, kaya't nagkunwari siyang may pamamanhid ang kanyang pulso. Gaya ng inaasahan, sinabi ng matandang kasamahan kay Sonwoo na pakainin siya. Walang magawa, sumunod si Sonwoo. Hindi inaasahan, sinabi ni Sarah na gusto niyang kumain ng karne. Sumulyap si Sonwoo sa kabila at nagpatuloy na pakainin si Sarah ng piraso ng baka. Pagkatapos ng ilang pagsubok, sa wakas ay napakain din niya ito. Nang hakbang siya palabas ng kwarto ng ospital, nakita niya si Secretary Hong na pinagmamasdan siya. Nang makita siyang malapit na sumusunod, natakot si Sonwoo kaya't agad siyang umikot at tumakbo palayo. Ngunit hindi siya pinatawad ni Secretary Hong. Kahit na masakit ang kanyang paa, patuloy siyang naghabol kay Sonwoo. Nang makita ni Sonwoo si Sarah, para siyang nakakita ng tagapagligtas. Nang makita ni Sarah si Sonwoo na tumakbo papunta sa kanya, muntik na siyang mawalan ng malay sa pagkabigla. Agad na tinakpan ni Sonwoo ang kanyang bibig at hinayla siya palayo. Sa kabutihang palad, nahanap nila ang paraan upang lokohin si Secretary Hong at nakatakas. Nagkasundo silang tatlo na mukhang kainahinala si Nurse Shim, na binanggit ng matandang kasamahan sa kwarto. Bukod pa rito, hindi siya pumasok sa trabaho noong gabi ng insidente. Ngunit kalaunan ay natuklasan ni Jinmo na nagtatrabaho rin siya bilang isang part-time na Latin dance instructor at nagkataon pang may klase siya noong gabi ng insidente, kaya't mayroon siyang malakas na alibay. Habang hindi sila sigurado kung ano ang susunod nilang gagawin, napansin ni Sarah na may isang nurse na may panulat na may keychain na kahawig ng nasa backpack ng suspect. Nang magtanong sila, nalaman nilang ito ay pag-aari ng head nurse. Tinanong ni Sonwoo ang isang nurse kung pumasok ba ang head nurse noong 8 ng Hunyo. Inamin ng nurse na maaaring umalis ng 2 oras ng maaga ang head nurse.
Maliwanag na nagsinungaling ang head nurse dahil mayroon siyang sapat na oras upang makarating sa crime scene. Doon nila napagtanto na mali ang kanilang tinitingnan. Ang tunay na sospek ay kailangang ang head nurse. Noong sandaling iyon, natagpuan din ni Jinmo ang malita na kinuha ng sospek noong gabing iyon sa trunk ng sasakyan ng head nurse. Natuklasan din niya ang mga lugar na madalas niyang binisita sa pamamagitan ng sistema ng navigasyon ng sasakyan. Nagbihis din ang head nurse at naghahanda na para magtapos ng trabaho. Bago siya umalis, maingat siyang tumawag sa telepono. Ginamit ni Sarah ang kanyang pagmamasid upang tandaan ang numero ng telepono. Pag-alis ng head nurse, lihim na tinawagan nila muli ang numerong iyon. Pagkarinig ng isang pangungusap, napalapad ang mga mata ni Sonwoo at mabilis niyang pinatay ang telepono. Noong sandaling iyon, biglang tumalikod ang head nurse. Ngunit nang makita sila, tumakbo siya palayo at nagkaroon ng habulan. Sa kasamaang palad, dahil hindi nila pamilyar ang mga daan at maraming pasyente sa paligid, nawalan sila ng bakas ng head nurse. Sa kabutihang palad, nagamit ni Sarah ang kanyang pagmamasid. Kahit na inalis ng head nurse ang kanyang coat at naglagay ng sombrero, hindi siya nakatakas sa mga mata ni Sarah. Matapos ay report ni Sarah ang lokasyon ng head nurse kay Sonwoo, sumunod siya sa head nurse papasok sa stop room. Ngunit pagpasok niya, ininject siya ng head nurse ng anesthetic na naging sanhi upang siya ay mawalan ng malay. Nakatanggap ng balita si Sonwoo at nagmadaling pumunta. Matapos mahanap ang nahulog na earpiece sa sahig, napagtanto niyang may nangyaring masama kay Sarah. Dahan-dahan niyang nilapitan at nakita niyang dahan-daang nagsasara ang pinto ng stop room. Nang buksan niya ang pinto, nakita niyang nakahiga si Sarah. Noong malapit nang makalapit si Sonwoo, biglang umatake ang head nurse na may hawak na steel pipe. Madali niyang napigil ang head nurse, ngunit hindi inaasahan, inambush siya at tinamaan ng anesthetic. Nang maramdaman ni Jinmo, na nakaupo sa sasakyan, ang pagkabahala, nakita niyang umaalis ang head nurse. Agad siyang naguluhan, hindi alam kung hahabulin siya o tutulungan ng iba. Nang magkamalay si Sonwoo at Sarah, natagpuan nilang nakatali ang kanilang mga braso at mga binti gamit ang IV tubang. Habang patuloy silang gumagalaw, lalo pang tumitindi ang mga tali. Sa huli, nakaisip si Sonwoo ng isang matalinong paraan. Ngayon, ang tanging paraan para malutas nila ang problema ay gamit ang kanilang mga bibig. Inisip ni Sarah na maghihiyaw sila ng tulong, ngunit iminungkahi ni Sonwoo na gamitin nila ang kanilang bibig upang tanggalin ang mga tali. Walang magawa, pumayag si Sarah. Ngunit hindi kinaya ni Sonwoo ang makati na pakiramdam kaya't hindi niya ito nagawa. Pinagbintangan pa niya si Sarah na wala siyang magagawa. Nang dumating si Jinmo sa lokas yung tinukoy ni Sarah, narinig niya ang isang kakaibang tunog. Maingat na binuksan ang pinto, nagulat siya sa nakita. Sinabi ni Jinmo na pasensya na at nagsara ng pinto, na halos mawalan ng malay ang dalawa dahil sa pagkainis. Sa kabutihang palad, nagbibiro lang si Jinmo. Pagkatapos nilang makalabas, diretso silang pumunta sa address na madalas pinupuntahan ng head nurse. Sa daan, inanalisa ni Jinmo na nagplano ang head nurse at ang sospek na patayin ang babaeng artist para sa pera. Ngunit hindi pumayag si Sonwoo. Ipinagpilitan niyang buhay pa ang babaeng artist dahil narinig niya ang kanyang boses sa tawag na iyon. Bigla, may isang puting kotse na lumapit. Biglang iniikot ni Sonwoo ang manibela na halos magkasalpukan ng dalawang kotse. Tinanong ni Jinmo kung anong ginagawa ni Sonwoo, ngunit hindi sumagot si Sonwoo at bumaba ng kotse. Nalaman nilang ito pala ang kotse ng head nurse. Binuksan ni Sonwoo ang likod na pinto at nakita ang patay na babaeng artist na nakaupo sa loob. Lumabas na ang katotohanan, ang babaeng artist ay biglaang nabuntis matapos makipagrelasyon kay Taejon. Handang isakripisyo ang kanyang magandang hinaharap para sa kanyang anak. Gayunpaman, upang parusahan siya, binayaran ni Taejon ang head nurse upang sabihing namatay ang bata sa kapanganakan. Dahil dito, nagsagawa siya ng voluntaryong trabaho sa ospital sa mga nakaraang taon upang alagaan ang mga batang may sakit. Isang araw, nakatagpo siya ng isang batang si Hanek at pakiramdam niya'y parang kilala na nila ang isa't isa. Sa puntong iyon, lumitaw din ang head nurse na nagsinungaling sa kanya. Doon na siya nakaramdam na siya ay niloko ng 7 taon. Nang makita ang mga marka ng kanyang foster father sa katawan ng anak, ipinangako ng babaeng artist na papanagutin siya. Dahil niloko siya ni Taejon,
Palihim na pumasok ang idol sa bahay nito at kinuha ang kwintas na Tears of the Queen. Inisip niyang nahulog na sa kamay ni Taejon ang kahinaan nito, ngunit pagkatapos ng 2 araw, nanakaw ang kwintas. Noong una, akala niya na nakuha ito ni Taejon kaya't hindi na niya ito ini-report sa pulis. Ngunit nang muntik na siyang matamaan ng nahulog na headlight at nakatanggap ng pagbabanta mula kay Taejon upang ibalik ang kwintas, doon niya napagtanto na may ibang nakinakaw nito. Kung malalaman ito ni Taejon, malalagay siya sa malaking panganib. Dahil dito, sa tulong ng head nurse, ninakaw ng babaeng artist ang kotse ng kanyang foster father. Pagkatapos, nagbuhos siya ng pekeng dugo sa kanyang bahay at naghatid ng malita upang lumikha ng pekeng crime scene. Ang babaeng artist ay hindi lamang naglalayo na alisin si Taejon, kundi pati na rin maghayganti sa foster father ng kanyang anak. Ngunit dumating si Sonwoo sa bahay na iyon. Nakita niyang sadyang pinalalabas ang crime scene. Napansin din niya ang mga trophy na nakalagay sa mesa. Ang dahilan ng pag-iimbestiga ni Sonwoo sa kasong ito ay upang alamin ang pinagmulan ng kwintas, dahil may kaugnayan ito sa pagkamatay ng kanyang ina 20 taon na ang nakalilipas. Ngunit hiningi ng babaeng artist na palayain siya muna, at ipinangako niyang ibubunyag ang buong katotohanan pagkatapos ng operasyon ng kanyang anak. Ipinaliwanag niya na kung magtatagal pa sila, aalis na ang eroplano, at kung mamis nila ang flight na iyon, mawawala rin ang operasyon ni Hawk. Nang makita ang matatag at monawang bata, nadurog din ang puso ni Sarah. Hinayla niya si Sonwoo at hinikayat siya na huwag nang magtanong pa. Ngunit dahil ang kwintas na pag-aari ng kanyang ina ay muling lumitaw pagkatapos ng 20 taon, hindi kayang bitawan ni Sonwoo. Nang sandaling iyon, nakarinig sila ng isang sasakyan. Binuksan ni Sonwoo ang pinto at nadiskubre nilang nakatakas sila, at si Jinmo ay na-inject din ng anesthetic. Habang naghihintay kay Jinmo na magising, pinag-aralan ni Sonwoo ang mga painting sa pader. Nang magkamalay si Jinmo, agad na tinanong ni Sonwoo kung saan matatagpuan ang sasakyan ng babaeng artist. Napag-alaman nilang mayroon silang lihim na ikinabit na tracking device bago pumasok. Sinundan nila ang lokasyon at nagtungo sa ospital. Mukhang sobrang pagod ang bata ngunit matapang pa ring ipinagpatuloy na okay lang siya at determinado siyang sumakay sa eroplano. Nang malapit na silang umalis, pumasok ang grupo ni Sonwoo. Noong sandaling iyon, halos tuluyan ng mag-breakdown ng babaeng artist, tinatanong siya kung kailangan pa talagang maging labis. Pinayuhan siya ni Sonwoo na kung hindi siya susunod sa kasunduan, hahanapin siya at ang anak niya kahit saan sila magtago. Nilinaw din ni Sonwoo na ginagawa niya ito para sa kapakanan ni Hawk. Binanggit ni Sonwoo na darating ang kanyang private helicopter sa loob ng 1 oras. Nagpaalam si Hawk kay Sonwoo, at habang si Sarah at Jinmo ay nagpipigil ng ngiti, nilapit ng babaeng artist ang kanyang tainga kay Sonwoo upang magbigay ng isang clue. Matagumpay na natapos ang misyon, at hindi na responsable si Sarah. Hiniling ni Sonwoo na pumirma siya ng confidentiality agreement. Umalis si Sarah nang hindi lumingon. Akala ni na Sonwoo at Jinmo ay galit siya, ngunit sa totoo lang, hindi komportable si Sarah dahil sa maling pagkaintindi kay Sonwoo. Inisip niyang pervert siya, ngunit sa katunayan, nagsasagawa lang siya ng investigasyon tungkol sa kaso ng kanyang ina. Biglang naalala ni Sarah ang home dress na suot niya noong pumunta siya sa bar. Nagkasundo silang pagkatapos ng misyon, magiging kanya ang dress. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang nakalock ang pinto ng sasakyan. Pumunta siya kay Jinmo ngunit walang tao nang buksan niya ang pinto. Kaya't dirdiretso siyang pumasok at tumingin sa pader na puno ng mga libro, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Hindi inaasahan, nang aksidenteng mahawakan niya ang isang libro, biglang gumalaw ang pader. Nahalina si Sarah ng isang basement na puno ng teknolohiya. Nang tumigil ang kanyang mata sa ilang mga litrato sa mesa, tumigil ang kanyang mga paa. Noong sandaling iyon, hindi alam ni Sonwoo na may babae sa kanyang secret room. Pagkatapos mag-ehersisyo at pumunta sa sala, nakita niyang nakatabi ang dress sa mesa. Napukaw ang kanyang curiosity, kaya't nagpa siyang subukan ito, inaalala ang oras na suot ito ni Sarah. Biglang tumawa si Sarah, kaya't wala siyang magawa kundi lumabas. Sa kabutihang palad, dumating si Jinmo sa tamang oras, inalis ang jacket at inabot kay Sonwoo, na nakatulong upang mapawi ang awkwardness. Matapos magbalik loob, binigyan ni Sonwoo ng babala si Sarah na huwag ipagsabi ito sa sinuman.
Nangako si Sarah na hindi niya ito ipagsasabi, at pagkatapos ay kinuha ang dress at umalis. Sinabi ni Jinmo kay Sonwoo na ngayon ay alam na ni Sarah ang lahat ng kanyang lihim, pati na ang kanyang katawan. Kanina, pagkatapos buksan ng kwarto, biglang naalala ni Sarah ang araw na binigyan siya ni Sonwoo ng painting. Agad niyang ipinadala ang anonymous na litrato sa pulis. Matapos maghukay ng ilang beses, natagpuan ng pulis ang lokasyon na kahawig ng nasa painting. Sa ilang paghuhukay, nadiskubre ng mga pulis ang katawan ng isang babae na nakabalot sa tela. Dahil sa malinaw na ebidensya, wala nang maitatangging kasalanan ang sospek. Bagamat walang kinalaman ang kaso ng babaeng artist sa kanya, pinatay pa rin niya ang kanyang asawa. Samantala, si Sarah ay gising na nakahiga sa kama, hindi makatulog. Ang babaeng nakita niya kanina sa secret room ni Sonwoo ay kamukhang-kamukha ng isang tao na nakatagpo siya noong kanyang kabataan. Parang siya ay talagang napahamak, ngunit bukod doon, wala na siyang naaalala. Kinabukasan, masiglang kinuha ni Sarah ang perang nakuha mula sa pagbebenta ng dress, at pagkatapos ay nakipagkita kay Nahi. Ngunit hindi inaasahan, nakasalubong niya si Kwanggi, na naruroon upang kumuha ng karagdagang pahayag. Sinamantala ni Sarah ang pagkakataon at tinanong si Kwanggi tungkol sa kanyang pagkawala ng memorya. Napag-alaman niyang noong bata pa siya, muntik nang mawala ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kapangyarihan, na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng memorya. Gayunpaman, nag-atubili si Kwanggi na magbigay ng karagdagang detalye at paulit-ulit na pinaalalahanan si Sarah na huwag gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang iwasan ang panganib. Samantala, nag-iisa si Sonwoo sa base, nagmumuni-muni tungkol sa isang bagay, ang babala na bamulong sa kanya ng babaeng artist, mag-ingat kay Taejun. Napaisip siya sa huling pagkikita nila sa nightclub, kung paano nag-react si Taejun nang makita ang kwintas ni Sarah. Marahil nga ay may koneksyon ang kwintas kay Taejun. Pagkatapos mag-accommodate ni Jinmo ng isang middle school girl, pumunta siya sa base, at nagsimula silang mag-usap ng kanilang mga plano. Binigyang diin ang pangangailangang magsagawa ng maingat na investigasyon kay Taejun. Iminungkahi ni Jinmo na sundan muna ni Sarah ang sospek. Akala ni Sonwoo ay masyadong delikado ito at hindi pumayag. Ngunit pagkatapos siyang kumbinsihin ni Jinmo ng ilang sandali, sa wakas ay tumango si Sonwoo bilang pagpayag. Nang gabing iyon, nakatanggap ng tawag si Sarah mula kay Sonwoo. Pinipigilan nito ang kanyang nararamdaman habang inaanyayahan siyang pumasok sa trabaho kinabukasan. Tuwang-tuwa si Sarah pero sinubukan niyang magpakalma. Tinanong niya si Sonwoo kung bakit niya sinabi dati na hindi niya ito kailangan. Sumagot si Sonwoo na ngayon ay kailangan na niya si Sarah, pero hindi pa sa puntong hindi siya makakagalaw nang wala ito. Pinilit pa rin ni Sarah ang tanong, kung sigurado ba siyang hindi talaga niya ito kailangan. Sa huli, umamin si Sonwoo na kailangan talaga niya si Sarah sa pagkakataong iyon. Tuwang-tuwa si Sarah at napangiti ng buong ningning. Dumating ang susunod na araw. Nasa opisina na sina Jinmo at Sonwoo, pero si Sarah ay wala pa rin. Naguguluhan si Sonwoo na naglakas loob si Sarah na ibaba ang tawag niya kagabi. Samantala, sinilip ni Jinmo ang screen niya at nakita niyang tumakas si Sarah. Dali-dali silang bumaba para tanungin si Nahi, na nagsabing may tumawag kay Sarah na isang babae na ang pangalan ay Suwa. Biglang naalala ni Jinmo na ang babaeng nakilala niya kahapon ay Suwa rin ang pangalan. Agad silang nagmaneho patungo sa ampunan kung saan nakatira si Suwa. Doon lamang nalaman ni Sonwoo na galing rin pala si Sarah sa lugar na iyon. Nagsusumikap si Suwa upang kumita ng pera para sa mga kapatid niya sa ampunan. Ayon sa direktor, kaninang umaga ay kinuha ni Suwa ang kanyang passbook at umalis. Nakakita sila ng mga kakaibang tableta sa basurahan at isang litrato ni Suwa kasama ang isa pang babae. Mukhang may kinalaman ng problema sa babaeng iyon. Samantala, nakita ni Sarah si Suwa sa harap ng convenience store kung saan siya nagtatrabaho. Nang akala ni Sarah ay maayos na ang lahat, biglang hinailan ng mga siga si Suwa. Agad siyang tumawag sa pulis, pero walang sumagot. Habang nalilito si Sarah, biglang may narinig siyang preno ng kotse. Dumating si Sonwoo sa tamang oras. Sinabihan niya si Sarah na sumakay, at sabay nilang hinabol ang sasakyan ng mga siga. Kahit anong bilis nila, hindi pa rin sila nakahabol. Buti na lang at sa tulong ng pagmamasid ni Sarah, natunton nila ang direksyon ng sasakyan.
Kalaunan, nakita nila itong nakaparada sa mataas na lugar. Tatakbo na sana si Sarah papasok para iligtas si Sua, pero pinigilan siya ni Sunwoo. Pinaliwanag niyang masyadong maraming tao sa loob at wala silang laban. Kung papasok sila ng basta-basta, baka mahuli rin sila tulad ni Sua. Habang nagpaplano sila, dinala na si Sua sa isang abandonadong pabrika. Ang totoo, ang matalik na kaibigan ni Sua ay may utang dahil sa droga, at ginagamit siya ng mga siga para ipambayad. Habang nakikita ni Sua ang kaibigan niyang walang malay, ibinigay niya ang lahat ng ipon niya sa mga siga, nagmamakaawang pakawalan silang dalawa. Ngunit tumanggi ang mga siga at gusto pang itago si Sua. Tiningnan nila siya mula ulo hanggang paa na may malalaswang tingin, sabay sabing bibigyan nila ito ng trabahong malaki ang kita. Pinalaya sila ni Sua, tinakat na pulis ang kapatid niya. Tumayo ang isa at sinampal siya, sabay tinali. Biglang may kumatok sa pinto at sinabing may pagkaing in-order. Nagtaka ang mga siga, dahil walang nag-order. Pero iginiit ng nasa labas na tama ang address. Binuksan nila ang pinto at nakita si Sunwoo na naka-helmet. Nagsignal siya kay Sarah, saka pumasok. Sinimulan ng mga siga na suriin ang laman ng dala ni Sunwoo. Pero pagkapagbukas nila, nagulat sila. Bago pa sila makagalaw, agad na pinabagsak sila ni Sunwoo. Pinakawalan niya ang usok mula sa bag para hindi makita ng iba. Sa mabilis na kilos, pinabagsak niya ang buong grupo. Samantala, pumasok si Sarah sa likod para iligtas si Sua. Habang papalapit siya sa kama ng kaibigan ni Sua, may isang siga na biglang sumunggab sa kanya, tinutukan si Sua ng kutsilyo sa leeg. Walang nagawa si Sunwoo kundi itaas ang mga kamay at sumuko. Sa loob ng bodega, nakatali na si Sunwoo at Sarah. Iniisip ng mga siga na ulila lang si Sua kaya kahit mahuli nila ito, walang maghahanap. Pero hindi nila inaasahan ang dami ng gulong dulot nito. Binalaan sila ni Sunwoo na pakawalan siya bago lumala pa ang sitwasyon. Dagdag pa niya, kung talagang matapang sila, gumawa sila ng malaking balita. Anong meron sa pagkidnap ng bata? Nagalit ang siga at sinuntok siya sa sikmura. Napatawa si Sunwoo sa inis. Hindi niya inakalang darating ang araw na isang chairman na tulad niya ay sasaktan ng mga siga. Nang susuntukin pa siya ulit, biglang tumunog ang alarma. Dahan-daang bumukas ang pinto. Dumating si Jinmo na naka-special combat uniform, bitbit ang submachine gun, at nakatayo sa gitna ng isang poster army. Nagkagulo ang mga siga sa takot at nagtakbuhan. Pero bago sila tumakas, hindi nila nakalimutang isama ang dalawang babae. Sumigaw si Jinmo na huwag gumalaw ang lahat, pero pagtingin niya, sina Sarah at Sunwoo na lang ang naroon. Nakatakas na ang mga siga at napagtanto nilang nalinlang sila. Pagtakbo ng tatlo palabas, nakaalis na ang itim na kotse. Kinuha ng isa sa mga guns ang susi ni Jinmo. Labis ang pag-aalala ni Sarah nang makita niyang kanidnap ang kanyang kapatid sa harap niya, kaya agad siyang tumakbo para habulin ang mga ito. Diretsyong tumakbo si Sarah paakyat ng bundok at ginamit ang kanyang supervision para hanapin ang itim na sasakyan. Pero ang ganitong uri ng paggamit ng kapangyarihan ay sobrang nakakapagod at tumatagal lamang ng 10 segundo, kaya't sobrang sakit ng ulo niya pagkatapos. Gayunpaman, nagpatuloy si Sarah at malinaw niyang nakita ang plaka ng sasakyan. Nang siya ay muntik ng himatayin, agad siyang sinalubong ni Sunwoo at niyakap para mailayo sa sasakyan. Maingat niyang ainalalayan ang ulo ni Sarah. Tiningnan ni Sarah ang mukha ni Sunwoo bago siya tuluyang nawalan ng malay. Bigla namang sumagi sa isip niya ang eksena noong gabing iyon. Nang matagpuan ni Sarah sina Sua at ang kaibigan nito, pareho silang malupit na pinahirapan. At ang mga guns na iyon ay haharap sa parusa ng batas. Nasa kama si Sarah sa ospital sa piling ng kanyang tagapag-alaga, hindi makatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang mga nangyari bago siya mawalan ng malay. Ngayong natagpuan na si Sua, kailangan na nilang alamin ang pinagmulan ng kwintas ng ina ni Sunwoo. Noong gabi na pinatay ang ina ni Sunwoo, suot niya ang kwintas na iyon, nakalaunan ay misteryosong nawala. Makalipas ang 20 taon, muling lumitaw ang kwintas. At kung susundan nila ang mga pahiwatig, tiyak na matutukoy nila kung sino ang pumatay noon. Kinabukasan, maayos na nagbihis si Sarah bilang sekretarya ni Taejon, ayon sa plano ni Sunwoo. Naghihinala si Sunwoo dahil ang kwintas ay nakuha mula sa safe ni Taejon, at paulit-ulit itong nagpapahanap ng babaeng may suot nito. Ngunit minsan,
Ang pinakadelikadong lugar ay siya ring pinakaligtas. Bukod pa rito, sobrang lasing si Taejon noong araw na iyon kaya't malabo niyang maalala ang mukha ni Sarah. Kaya't naniniwala si Sunwoo na hindi siya makikilala ni Taejon. Habang ikinakabit pa lamang ni Sarah ang kamera sa tamang lugar, biglang pumasok si Taejon. Nagpakilala si Sarah bilang bagong sekretarya at nagpapalam na aalis na upang magsimula ng trabaho. Ngunit laking gulat niya nang tawagin siya pabalik ni Taejon. Habang kinakabahan si Sarah na baka nabuking na siya, sinabi lang ni Taejon na itabi ang basang pamunas. Agad niya itong pinulot at dali-daling lumabas. Hindi lamang niya matagumpay na natapos ang misyon, kundi hindi rin siya nagpakita ng kaina-hinalang kilos. Habang tuwang-tuwa si Sarah sa kanyang nagawa, tumawag ang isang tao na naghahanap kay Taejon. Kaagad niya itong ikinonekta sa telepono sa loob. Habang iniisip niyang tila ipinanganak siyang maging sekretarya, biglang lumabas si Taejon at pinagalitan siya ng todo. Tinawag siyang baliw dahil sa tuwing may tawag ay agad niya itong kinokonekta sa loob. Habang nabibigla si Sarah sa sermon, inutusan siya ni Taejon na ihanda ang mga dokumento para sa meeting. Pinagmamasdan ni Sunwoo si Sarah habang nagsusumikap, at siya'y napaisip ng malalim. Habang nagmi-meeting, nagsuot ng shade si Taejon upang itago ang kanyang antok. Nang dumating ang chairman, lahat ay tumayo bilang paggalang. Pero tuloy pa rin sa pagtulog si Taejon, walang kamalay-malay. Dali-daling kinantay siya ni Sarah at gumamit ng colored pens para magtala ng meeting notes. Nang silipin ito ni Taejon, nagsimula siyang magsalita ng seryoso, di niya alam na pinagtatawanan na siya ng lahat. Sa puntong iyon, palihim na pinalitan ni Sarah ang dokumento sa harapan niya, kaya't nagalit si Taejon at sinisi siya sa kapalpakan. Agad namang sumalo si Secretary Kim para iligtas si Sarah. Sinermonan ni Sunwoo si Taejon bilang tagapangulo ng meeting pero hindi alam ang laman ng usapan, at sa halip ay binubuhos ang inis sa tauhan. Napahiya si Taejon sa harap ng lahat at agad na nagpas siyang tanggalin si Sarah. Ngunit tumutol si Secretary Kim sa desisyon. Doon napagtanto ni Sunwoo na may tiwala pala sa kanya si Taejon. Dahil dito, tinawagan niya si Jinmo upang lagyan ng tracking device ang kotse ni Taejon. Kinagabihan, sinundan ni Sunwoo si Taejon sa isang mamahaling bar. Binayaran niya ang waiter para ilagay ang listening device sa ilalim ng fruit plate. Narinig niyang may gustong kuhanan ng litrato si Taejon kasama ang mga kaibigan, at kasama sa litrato si Sarah. Bagamat hindi ito malinaw, sapat na ito para magduda si Taejon. Plano sana ni Sunwoo na umuwi na, pero may babaeng humarang sa kanya. Dahil sa abala, napansin siya ni Taejon. Lalong naging kaina-hinala ito sa kanyang mga kilos. Sinabi ni Sunwoo na huwag masyadong mag-isip at umupo na lang siya para sa meeting. Hindi inaasahan, umupo rin si Taejon, gusto niyang malaman kung hanggang saan ang kasinungalingan ni Sunwoo. Wala nang ibang magawa si Sunwoo kundi tawagan si Secretary Hong. Ngunit nabigla siya nang marinig ang boses ni Hong mula sa likod. Nang lumingon sila, nakita nila si Secretary Hong kasama ang ilang empleyado na kamakaway at nagdi-dinner. Agad namang kumaway si Sunwoo, kunwari ay may lakad talaga sila. Naguluhan si Taejon at hindi makapaniwala na may plano pala si Sunwoo kasama ang mga sekretarya. Tuwang-tuwa ang mga staff, hindi inaasahang iimbitahan sila sa dinner ng chairman at direktor. Isa pang ang sekretarya ang kilig na kilig kay Secretary Kim. Pagkaupo nila, agad nag-text si Sunwoo kay Sarah na umalis na agad. Ngunit hindi pumayag si Taejon. Hinayla niya si Sarah palapit at pinilit na sumama. Wala nang nagawa si Sarah kundi makisama sa grupo at uminom ng uminom. Nang malasing siya, nagsimula na siyang magsabi ng kanyang nararamdaman. Kinabukasan, tinawag ng staff si Taejon na baliw. Mukhang pati sila ay nainis sa asal niya. May isa ring naglakas loob na magtapat ng pag-ibig kay Secretary Kim. Pero nanatiling tahimik si Kim, halatang nandidiri. Nang mapunta sa alanganin si Sarah, agad siyang sinagip ni Secretary Kim. Bagamat mahirap ang dinner na ito para kay Sarah, maswerte siyang walang panganib. Pagkatapos, nag-aalala siya kung paano uuwi, pero mabait na inalok ni Secretary Kim na ihatid siya. Nakita ito ni Sunwoo sa tabi ng kalsada at sobrang nagselos kaya hindi makapagsalita. Nakahinga lang siya nang maluwag nang tumanggi si Sarah. Pero dahil sa pride niya, hindi niya magawang tawagin si Sarah at imbitahang sumakay sa kanya.
Habang pinagmamasdan niyang naglalakad si Sarah ng hilo, sinabihan ni Sonwoo ang sarili na kakayanin naman ito ni Sarah mag-isa. Kaya't pinaharurot niya ang kotse at umalis. Ngunit hindi pa siya nakakalayo ay napagtanto niyang hindi na niya makita si Sarah. Agad siyang bumaba ng kotse at hinanap siya. Pinilit din niyang kumbinsihin ang sarili na nag-aalala lang siya dahil empleyado niya si Sarah. Pero nang makita niyang nakaupo si Sarah sa bus stop at hindi umaalis, napagtanto niyang sobra talaga siyang nag-alala. Sa puntong iyon, nagsimulang masuka si Sarah. Akmang aabutin siya ni Sonwoo, pero pinigilan ito ni Sarah at nilunok pabalik. Wala nang nagawa si Sonwoo kundi buhatin siya. Ngunit habang nakasakay si Sarah sa likod niya, nagsimulang gumalaw ang mga kamay nito kung saan-saan. Kasabay nito, hindi rin tumigil si Jinmo. Pumunta siya sa dance floor at sumayaw kasama si Nahi gamit ang kakaibang galaw. Samantala, sa kabilang banda, sa wakas ay naihatid na ni Sonwoo si Sarah pauwi. Sobrang pagod na siya na halos hindi na makahiga ng maayos. Pero biglang umupo si Sarah at hinawakan ang mukha ni Sonwoo. Sobrang lasing na siya at inakala niyang si Nahi si Sonwoo. Binanggit pa niya na ang weird dahil parang si Sonwoo ang itsura ni Nahi ngayon. Naiinis pero natatawa si Sonwoo, pero tinakpan pa rin niya ng kumot si Sarah bago siya umalis ng panatag. Hindi inaasahan, may kumatok sa pinto. Instinct na tumayo si Sarah para buksan ito, pero nahabol siya ni Sonwoo, at nahulog silang dalawa sa kama. Kinabukasan, nagising si Jinmo sa isang hindi pamilyar na kama at agad na napansing wala siyang suot na damit. Naalala niya na pagkatapos nilang sumayaw sa nightclub kagabi, uminom siya kasama ang maganda niyang kapitbahay na si Nahi. Biglang may narinig siyang nag-flush sa banyo. Lumabas si Nahi at nakita si Jinmo na mukhang kaiya-hiya. Naalala ni Jinmo ang lahat. Matapos malasing, nagtalik sila ni Nahi. Nagkunwaring kalmado si Nahi at sinabing kailangan na niyang bumalik sa shop, kaya agad siyang umalis. Pero pagkalabas niya, hindi na niya napigilan ang pagsisisi. Nagbihis si Jinmo at sinubukang lumabas nang hindi napapansin ni Nahi, pero nahuli siya nito. Napahiya siya at nagkunwaring nagja-jogging lang siya. Gusto sana niyang ipaliwanag ang nangyari, pero biglang may lalaking pumasok at naghanap ng tinapay. Sinamantala ni Jinmo ang pagkakataon para makalabas ng hindi namamalayan, takot na takot at hindi alam ang gagawin. Pagbalik niya kinagabihan, nakita niyang ginugulo ng lalaking iyon si Nahi. Sabi ng lalaki, nakalunok siya ng alambre na nasa cake daw ni Nahi at humihingi ng bayad. Pero imposibleng may alambre sa cake dahil hindi naman gumagamit ng ganon sa bakery. Pero pilit pa rin ang lalaki at nagbanta ng demanda. Biglang lumapit si Jinmo, ibinigay ang business card niya, at nagpakilalang personal lawyer ni Nahi. Tinanong niya kung saan nasugatan ang lalaki. Una, sigaw ng lalaki, gasgas daw sa bibig. Pero kalmadong sinabi ni Jinmo na ang pagpapakalat ng maling impormasyon para manakot ay maaaring makulong ng hindi bababa sa 5 taon o multang hindi bababa sa 15 na milyong piso. Nang marinig ito, biglang natakot ang lalaki. Sabi niya, baka magpahid na lang siya ng ointment at di na bumalik kung gumaling. Matapang si Nahi dati, pero bigla niyang naramdaman ang seguridad kay Jinmo. Kinagabihan, nagsimula ang investigasyon nilang tatlo laban kay Taejon. Layunin nilang sirain ang koneksyon nito sa kontak niya. Nilapitan ni Sarah si Taejon at sinadyang tapakan ng malakas ang paa ni Sonwoo para mapaniwala si Taejon na nagtatalo sila. Gamit ang kanyang super sight, nakuha ni Sarah ang password ng phone ni Taejon. Habang natutuwa si Taejon sa panunood ng Torment ni Sonwoo, inanyayahan niya si Sarah na mag-lunch. Sinadyang guluhin ni Sarah ang pagkain gamit ang chopsticks, kaya natalsikan ng mantika si Taejon. Agad siyang nagsorry at inalok na kumuha ng ekstrang damit sa sasakyan. Pagbukas niya ng kotse, may paagad na sumalubong. Hinailan niya si Sonwoo, at iniabot nito ang USB para kopyahin ang data mula sa phone ni Taejon. Kung hindi raw, tatapakan niya ang paa ni Sarah bilang ganti. Pabulong na minura ni Sarah si Sonwoo. Pagbalik niya, nakita niya ang phone ni Taejon sa mesa habang nasa CR ito. Sinamantala ni Sarah ang pagkakataon, kinabit ang Type-C at in-input ang password na nakuha niya gamit ang super sight kaninang umaga. Nakakonect na sina Sonwoo at Jinmo sa kabilang dulo at sinimulan agad ang data transfer. Habang tumatagal, lalo silang kinabahan, lalo na si Sarah.
Natakot siya sa maaaring mangyari kapag nahuli siya ni Taejun. Panay ang silip niya sa pinto. Sinabihan siya ni Sonwoo na palabas na si Taejun. Agad niyang tinakpan ng kahon ang phone para makatagal pa. Pag narinig niyang tapos na ang transfer, kunwari niyang tinanggal ang kahon, binunot ang connector, at umupo ulit na parang walang nangyari. Tahimik siyang napabuntong hininga. Napansin ni Taejun, sabi niya parang nakita na niya si Sarah dati. Kalma ang sagot ni Sarah, sabi niya imposibleng mag-cross ang landas nila ni Taejun, at biro pang, mas face, daw siya. Muling nalinlang si Taejun. Samantala, in-analyze ni Jinmo ang data at nadiskubre ang mensaheng may meeting si Taejun kay Sunday sa Chongrong Room. Pero ang numero ay galing abroad, kaya hindi nila matrace. Nakita ni Taejun na malapit na ang appointment kaya pinauwi na si Sarah. Habang pauwi si Sarah, nalaman ni Jinmo na si Sunday ay si Chisun, isang kilalang R&D genius sa industriya. Ano man ang plano ni Taejun, kailangan nilang pigilan ang meeting at samantalahin ang pagkakataon. Pagbalik ni Sarah, nag-disguise silang tatlo bilang Chinese customers at pumasok sa restaurant. Nagkunwaring si Taejun si Sonwoo at hinarap si Chisun, habang si Sarah naman ang receptionist na nag-escort sa totoong Chisun papunta sa Peking Chongrong Room. Sa totoong Chongrong Room, nakaupo si Taejun kasama si Jinmo na nagkunwaring si Chisun. Ipinakita ni Jinmo ang business card na gawa-gawa, kunwari ay galing siya sa isang espesyal na surveillance group ng H Corporation. Nagsinungaling si Jinmo na nahuli raw si Chisun na may lihim na pakikipag-ugnayan sa China at kasalukuyang iniimbestigahan. Samantala, si Chisun ay nakatitig kay Sonwoo na may halong pagkalito. Tinanong niya kung nasaan si Taejun. Ginamit din ni Sonwoo ang parehong dahilan na iniimbestigahan si Taejun ng kumpanya. Sinabi niya na kung titigil na si Chisun ngayon, hindi na niya ito uungkatin pa. Sa kabilang banda, galit na galit si Taejun, itinapon ang business card at agad na lumakad palayo. Natakot si Chisun na baka mabisto siya kaya't umiwas at nagkunwaring tatakas na. Pinigilan siya ni Sonwoo at binalaan na simula ngayon, hindi na siya dapat makipag-ugnayan kay Taejun. Sinabi rin niya kay Chisun na huwag niyang babanggitin ang insidenteng ito kay Taejun. Agad na tumango si Chisun bilang pagsang-ayon. Nangako rin si Sonwoo na hindi siya pababayaan basta't hindi mabubunyag ang nangyari, dahil kapag nalaman ito, maaaring masira ang reputasyon ng kumpanya. Matapos may sigawan ng maayos ang kanilang misyon, masaya at magaan ang pakiramdam ng tatlo, hindi nila alam na palihim silang kinunan ng litrato ni Secretary Kim habang ginagawa ang kanilang plano. Sa susunod na eksena, nakatanggap si Sarah ng mas mahirap na misyon, sirain ang blind date ni Chairman Sonwoo. Ang target, isang mayaman at magandang babae. Sa harap ni Y, magka-holding hands sina Sarah at Sonwoo at nagpakitang sweet, kaya't nagselos ang babae at uminit ang ulo. Nagpakyut pa si Sarah at nagpasubaw ng cake kay Sonwoo. Pagkasubaw ni Sonwoo sa kanya, kinain naman niya ang natirang piraso, dahilan para tuluyang magalit si Y. Tumayo ito bigla at umalis. Pagkaalis ni Y, agad na kumalas sa hawakan ng kamay sina Sarah at Sonwoo. Pero biglang napansin ni Sarah si Secretary Hong sa paligid. Mabilis nag-isip si Sonwoo at agad na idineklarang girlfriend niya si Sarah para hindi na siya pilitin pang mag-blind date. Isinuot niya ang salamin kay Sarah at isinama ito sa penthouse. Bilang gantimpala sa mahusay na pag-arte ni Sarah, nag-order siya ng paborito nitong pagkaing may maanghang na tteokbokki. Hindi pa nakakatikim si Sonwoo ng ganitong pagkain kaya't curious siya kung bakit gano'n na lang ang pagkain ni Sarah. Nagbiro si Sarah at sinubukang isubo sa kanya ang rice cake, pero sa huli, kinain niya rin ito sa harap niya. Pagkatapos kumain, nakatulog si Sarah, iniwan si Sonwoo na walang magawa kundi titigan siya. Halos mahulog pa si Sarah sa sofa kaya't kinarga siya ni Sonwoo at inilipat sa kama. Sa sofa naman siya natulog, may unan lang nakasama. Kinabukasan, nagising si Sonwoo dahil sa tawag. Laking gulat niya nang mapansing nasa kama na siya at hindi na sa sofa. Si Sarah, antok na antok pa, biglang hinanap ang cellphone pero napansin ang braso ni Sonwoo sa tabi niya. Pagdilat ng mata niya, laking gulat niya nang makitang nakayakap siya kay Sonwoo. Napatili siya at agad na tumalon palayo. Nakahinga lang siya ng maluwag nang mapansing suot pa rin niya ang kanyang damit at tiniyak ni Sonwoo na wala siyang ginawang masama. Nagmamadaling tumingin si Sarah sa phone at nakita niyang malapit na siyang malate sa trabaho.
Pinakalma siya ni Sonwoo at sinabing huwag mag-alala, dahil ay dadaan siya sa secret passage. Nagbihis silang dalawa at dumaan sa isang underground tunnel. May kaunting awkwardness pa mula sa nangyari kagabi. Diretso ito sa opisina ng chairman. Pagkaalis ni Sarah, pagharap ni Sonwoo ay laking gulat niya nang makita si Secretary Hong sa likod. Tinanong siya kung may kasama ba siyang babae kagabi. Hindi na siya nag-deny at inamin ang totoo. Tinanong niya kung bakit maaga ang tawag, at sinagot ni Secretary Hong na may lumabas na kakaibang post sa opisina ng chairman sa network. Pero hindi nila makontak si Manager Kang. Nang i-review ni Sonwoo ang security footage, nakita niyang pumasok si Kang sa building pero hindi na lumabas. Samantala, nagsimulang magduda si Taejon kay Sarah. Pakiramdam niya, nakita na niya ito dati. Pagkumpara niya sa mga litrato, napagtanto niyang si Sarah ang babaeng nagsaboy ng tubig sa kanya. Agad siyang nagtungo sa kumpanya para hanapin si Sarah. Pero pagdating niya sa kanto, nawala na ito. Tinangka niyang harangin ng isang janitor, hindi niya alam, si Sonwoo pala iyon na nakadiskarte. Nalaman ni Sonwoo na nahuli ni Taejon ang pagkatao ni Sarah kaya't mabilis siyang kumilos. Pinatakas niya si Sarah mula sa storage kung saan ito nagtago, na may kakaibang amoy. Nagbiro si Sonwoo, sarap sa pagkain, pero impyerno kapag naamoy. Nang tumingin si Sarah pababa, nakita niyang puno ng durian ang truck. Kumuha si Sonwoo ng janitor uniform para makapagpalit si Sarah. Kailangan na nilang hanapin si Manager Kang. Pagkatapos magbihis, nagtulak sila ng cart pero pinigilan sila ng team leader ng mga janitor. Tinanong kung saan sila galing. Agad nagpalusot si Sarah, pumalit daw sila kay Mr. Jung at si Sonwoo ang bagong janitor. Hindi sila pinayagang gumamit ng elevator dahil ayaw raw ng ibang empleyado sa amoy. Napilitan si Sonwoo buhatin ang cart paakyat habang nagmumura sa boss na ironically, siya rin. Sa wakas, nakarating sila sa 12th floor. Habang naglilinis-linisan, naghanap sila ng ebidensya sa mesa ni Manager Kang. Nakita ni Sonwoo ang project na pinrint ni Kang pero gawa pala ng empleyadong si Ji-won, at hindi niya ito pirmado. Kinuhaan ito ni Sonwoo ng litrato bilang ebidensya at palihim na sinaksak ang USB para makopya ni Jinmo ang files. Habang si Sarah naman, napansin ang flyer ng sleep therapy kay Lian. Nakita rin ni Sonwoo ang sirang fountain pen ni Kang sa basurahan. Bago pa man niya mabuo ang teorya, pinaalalahanan siya ni Sarah na naroon ang secretary ni Taejon. Dali-dali silang umalis at nagtungo sa meeting room para i-share ang mga impormasyon. Gamit ang super sight, nakita ni Sarah ang pulbos sa tasa ni Kang, posibleng pampatulog na inihalo. Agad nag-alala si Sonwoo at tinanong si Sarah kung ginamit na naman niya ang kapangyarihan niya. Iniwasan ni Sarah ang tanong at sinabi na posibleng pampatulog iyon at may koneksyon kay Lian. Sa mga files, nadiskubre ni Jinmo na halos lahat ng projects ay gawa ni Ji-won, pero pinalitan ni Kang ng pangalan niya. Duda si Sarah na may sabuatan si Lian at Manager Kang. Pero binalaan sila ni Sonwoo na huwag munang mag-conclude. Habang nagbibiro pa ang tatlo, dumating ang team leader. Senadoryasan ni Sarah si Sonwoo para bumalik sa trabaho. Hindi agad kumilos si Sonwoo kaya't napagkunwari ang abala. Pinapunta sila ng team leader sa men's CR. Nagulat si Sonwoo at tuwang-tuwa naman si Sarah. Paalis na sana si Sonwoo pero pinigilan siya ni Sarah. Biglang may lumabas na lalaking kalmado. Halos himatayin si Sonwoo sa takot. Simula nang magtago si Sarah sa basurahan, pinaghahanap na siya ni Taejon. Sa pag-zoom in niya sa CCTV, nakita niya si Sarah na naka-unipormeng janitor. Sa break room, narinig ni Sarah ang chismis ng mga babaeng empleyado. Madalas raw manggulo si Manager Kang at ginagamit ang pen para ipahiya ang iba. Doon na-realize ni Sarah ang motibo ni Lian. Nang papunta na siya kay Sonwoo para ibahagi ang natuklasan, bigla siyang sinalubong ni Taejon. Tumakbo si Sarah, pero hinabol siya ni Taejon at ayaw siyang pakawalan. Sinabihan siya ni Sonwoo na tumakbo papunta sa banyo ng mga babae, pero sa hindi inaasahang pangyayari, parang manyak si Taejon at naglakas loob pumasok sa loob ng CR ng babae. Isasara na sana ni Sarah ang pinto nang harangin siya nito. Buti na lang dumating si Sonwoo sa tamang oras. Isang suntok lang, nawalan agad ng malay si Taejon. Nag-aalala si Sarah kung baka ikamatay ni Taejon ang suntok na yun, pero sabi ni Sonwoo, banayad lang daw ang hampas.
Pagkatapos, ikinulong nila si Taejon sa loob ng banyo. Paglabas nila, nasalubong nila si Secretary Hong, ang personal na sekretarya ni Sonwoo. Mukhang nasasaktan ito at sinabi, araw-araw kong pinangangalagaan ang kamay ng chairman para manatiling malinis, pero ngayon siya pa ang naglilinis. Agad nagpalit ng topic si Sonwoo at tinanong si Secretary Hong kung may mga reklamo bang natanggap tungkol kay Manager Kang. Wala raw, pero 2 buwan na ang nakalipas nang mag-request si Manager Kang ng investigasyon laban kay Department Head Ha-jin. Ngayon, nag-resign na ang Department Head. Habang nag-aalala pa rin si Secretary Hong sa amoy ng katawan ni Sonwoo, inutusan na siya ni Sonwoo na asikasuhin ang kariton ng basura. Pagkatapos, umalis na si Sonwoo kasama si Sarah na parang walang nangyari. Samantala, nakatakas na rin si Taejon mula sa banyo ng mga babae, pero sinalubong siya ng masamang balita mula kay Secretary Kim. Natagpuan na raw ni President Sonwoo si Manager Kang, na siyang tumstigo laban kay Taejon. Lumabas na sina Sonwoo at Sarah ang nag-imbestiga sa buong pangyayari sa loob ng secret room. Ang department head na si Ha-jin, na nag-resign 2 buwan na ang nakakaraan, ang siyang naghahalo ng sleeping pills sa kape ng lahat. Pagkatapos noon, isinilid niya si Manager Kang sa isang kahon at inilagay sa isang tagong lugar. Malamang, mahimbing pa rin ang tulog ni Manager Kang sa loob ng kahon. Dahil sa kwento ng team leader ng cleaning crew, natuklasan ni Sonwoo ang buong katotohanan. Kagabi, habang tinutulungan ni Manager Jong na i-move ang screen, nasugatan ito. Sinamantala iyon ni Department Head Ha-jin para itulak ang cleaning cart. Matapos noon, nagtago siya sa storage container para lihim na makapag-post ng mga internal reports. Maging ang TV ay inilipat din doon ni Ha-jin. Sa huli, inamin niya ang lahat ng ginawa niya at sinabing siya lang ang may kinalaman dito, walang iba. Napilitan daw siyang mag-resign dahil sa maling paratang ni Manager Kang kaya napuno siya ng galit. Nang hindi inaasahan, narinig niya sa tawag ang pag-uusap ni na Manager Kang at Taejon, at nalaman niyang hawak ni Kang ang ebidensya ng katiwalian ni Taejon. Doon niya naisip na alisin pareho sa eksena sina Manager Kang at Taejon, gamit ang pangalan ni Kang para mag-post ng anonymous na paratang. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng dalawa at mapaparusahan ang parehong tawoli. Eksaktong 1:00 ng madaling araw, nag-post si Ha-jin ng artikulo para iligtas sina Ji-won at Lee-yan sa mga hinala. Bilang dating department head, nakita niya kung paano inaangkin ni Kang ang mga proyekto ni Ji-won. Bukod pa doon, palagi ring minaliit at hinaras ni Kang si Lee-yan. Pero dahil wala siyang lakas ng loob noon para ipagtanggol sila, nakonsensya siya. Ipinatawag ni Sonwoo sina Ji-won at Lee-yan at buong pusong humingi ng tawad sa tatlo, sabay pangakong hahanapin niya ang hustisya para sa kanila. Si Ha-jin naman ang nanguna para hanapin si Manager Kang, na mahimbing pa ring natutulog sa kahon. Pagkatapos magunat, nakita ni Kang si Sonwoo sa harap niya. Tatayo na sana siya para bumati pero nabangga ang ulo niya sa kahoy na takip. Diretsyong tinanong siya ni Sonwoo kung nasaan ang ebidensya ng katiwalian ni Taejon. Si Taejon naman, hinarap si Sarah para interogahin ito. Buti na lang dumating si Sonwoo sa oras para sagipin si Sarah. Inamin ni Sonwoo na si Sarah ay tao niya, at tinanong si Taejon kung paano niya nakuha ang kwintas. Pero gulat si Taejon at sinabing hindi niya alam kung kailan niya ito nakuha. Doon napagtanto ni Sonwoo na ang tunay na may-ari ng kwintas ay hindi si Taejon kundi ang kanyang ama, ibig sabihin ito ay pagmamay-ari ng vice chairman. Ngayon, dinala na ng mga pulis si Manager Kang, at si Secretary Kim ay bumalik para i-report sa ama ni Taejon na nadiskubre na ni Sonwoo ang katiwalian ng anak niya. Galit na galit ang ama ni Taejon at ipinatawag agad si Kim. Alam ng vice chairman na iniimbestigahan ni Sonwoo ang tungkol sa kwintas, kaya kumuha siya ng mga goons para dukutin si Sonwoo, may presyo pa na 500 milyon ang buhay nito. Samantala, nagdiriwang sina Sarah at Sonwoo ng kanilang tagumpay at kumain sila ng samgyeopsal. Habang kumakain at umiinom, lalong lumalalim ang koneksyon nila sa isa't isa. Pauwi na sila nang nagkabanggaan ang kanilang mga kamay, at biglang nag-iba ang atmosphere. Pero bigla ring napansin ni Sonwoo ang ilang lalaking nakaitim na hamarang sa kanila, kitang-kita sa itsura pa lang na hindi sila mabuting tao. Sinabihan ni Sonwoo si Sarah na umuwi na agad, at agad na wala ang magandang moment. Nainis si Sarah sa pagbabago ng ugali ni Sonwoo,
Pero nang makita niyang dumaan ang mga lalaking nakaitim, na-realize niyang may panganib. Gamit ang kanyang superhuman vision, nakita ni Sarah na sugatan si Sonwoo at kinakaladkad siya papasok sa van ng mga goons. Hinabol niya ito at agad ipinaalam kay Jinmo ang lokasyon para makasagip. Umakyat si Sarah sa drum at sumilip sa bintana, nakita niya si Sonwoo na nakatali. Ang leader ng grupo ay tumatawag sa nag-utos sa kanila. Nang marinig ni Taejon na nasaktan ng husto si Sonwoo, na-realize niyang gusto pa ng dagdag bayad ang mga ito. Nabahala si Taejon at hindi na napakali. Agad kinuha ng ama niya ang telepono at sinabing turuan lang ng leksyon si Sonwoo at huwag silang idamay. Pero hindi maintindihan ng leader ang ibig sabihin ng maayos na asikasuhin, akala niya ay gustong ipapatay si Sonwoo. Kaya inutusan niya ang mga tauhan na ilagay si Sonwoo sa aquarium. Nang makita ito ni Sonwoo, dali-dali siyang nagtanong kung magkano ang bayad para patayin siya. Ipinakita ng leader ang 5 daliri. Natawa ng may halong galit si Sonwoo. Isang chairman na tulad niya, 500 milyon lang ang halaga. Napaisip ang gang leader kung naloko ba siya. Kaya sinabi ni Sonwoo, bitawan mo ako, bibigyan kita ng 5 bilyon. Habang inuutusan ng leader ang kanyang mga tauhan na ilabas si Sonwoo mula sa tangke ng isda, biglang may malakas na pagsabog na umalingaw-ngaw. Dramatic ang pagdating ni Jinmo kasama ang 2 babae sa kanyang tabi. Nang makita ito ng mga goons, agad nilang itinulak pabalik si Sonwoo sa tubig at isinara ang takip ng tangke. Nag-transform si Jinmo na parang martial arts master at ipinamalas ang kanyang daling kasama si Nanako, habang ang 2 babae naman ay may dalang smoke bomb, pana, at water gun, sumabak din sa labanan. Sa gitna ng kaguluhan, nakalimutan nilang ang pangunahing misyon ay iligtas si Sonwoo. Samantala, si Sonwoo ay hirap na hirap huminga sa loob ng tangke. Mabuti na lang at agad siyang napansin ni Jinmo, mabilis na binuksan ang takip, at hinayla siya palabas. Dali-daling tumakbo si Sarah upang tulungan siyang makatakas, habang sina Jinmo at Nahi ay nagbukas ng daan sa likod nila. Sa simula, plano nilang iliga ang mga gangster, pero laking gulat nila nang hindi sila pinansin ng mga ito at patuloy na hinabol si Sonwoo. Dahil sa mga natamong sugat at hirap sa paghinga, pagod na si Sonwoo. Sa huli, na-corner sila. Ginamit ni Sonwoo ang huling lakas para labanan ang unang bugso ng mga kalaban. Pinilit niyang paalisin si Sarah at sinabing huwag siyang alalahanin, baka pati siya'y mahuli kung manatili pa ito. Inakay niya ang mga natitirang kalaban hanggang sa dulo ng bangin. Doon siya nadulas at biglang nawala. Habang nagpaplano ang leader ng grupo na magpadala ng tao para hanapin siya, biglang may dumating na sirena, kaya't napilitan silang tumakas. Sa buong gabing paghahanap ni Sarah, Jinmo, at ng pulisya, wala pa ring resulta. Kinabukasan, lumabas sa TV ang balita, nawawala na ang chairman ng Ankang Corporation, si Sonwoo. Naalala ni Sarah ang huling sandaling pinrotektahan siya ni Sonwoo mula sa mga gangster. Hindi siya mapakali at nagdesisyong hindi na lang manonood sa gilid. Bumalik si Sarah sa kagubatang pinaghulihan kay Sonwoo at ginamit ang kanyang superhuman vision para maghanap ng clue. Bigla niyang nakita ang isang pulang bakas ng kamay sa puno. Habang titingin pa sana siya sa paligid, biglang muling lumitaw ang mga gangster. Di niya alam ang gagawin nang biglang may kamay na tumakip sa kanyang bibig, si Sonwoo. Buhay pa siya. Noong gabing nahulog siya sa bangin, nakita niya si Secretary Kim. Pinaghinalaan niyang ang nasa likod ng lahat ay ang vice chairman kaya't pansamantala siyang nagtago para malaman ang susunod nilang hakbang. Dinala ni Sonwoo si Sarah sa villa ng kanyang yumaong ina. Nang makita ni Sarah ang mga sugat ni Sonwoo, masakit sa kanya kaya't kusa na siyang tumulong maglagay ng benda. Habang binabalot ang benda sa kanyang baywang, unti-unting nagiging romantiko ang ihip ng hangin sa pagitan nila. Bigla, napansin ni Sarah ang isang litrato sa mesa. Pinaliwanag ni Sonwoo na iyon ay litrato ng kanyang ina noong nagbobolontaryo ito sa isang ampunan. Laking gulat ni Sarah, iyon pala ang parehong ampunan na tinirhan niya noon bilang bata. Ang ina ni Sonwoo pala ang auntie na matagal na niyang minahal. Dahil sa kakaibang paningin ni Sarah, madalas siyang inaapi ng ibang bata noon at tinatawag na halimaw. Ang tanging nagparamdam ng pagmamahal at nagbigay lakas sa kanya ay ang auntie. Mula noon, nagpasya siyang maging isang espesyal na tao. Para maisakatuparan ito, kailangan niya ng mga gamit.
Dinala niya si Sonwoo sa mga kainan at pinatikim ng mga pagkaing hindi pa nito natitikman. Binilhan pa niya ito ng mumurahing polo na hindi pa nito nasusuot. Nakasuot sila ng magkaparehong bulaklaking polo at sunglasses, isang eksenang napakaganda kaya't hindi napigilan ng matandang litratista na kuhanan sila ng maraming litrato. Agad itong pinigilan ni Sarah. Samantala, napansin ni Sonwoo ang mga lumang litrato sa dingding at inakalang baka may matuklasan siya. Pagkatapos purihin ang matanda sa galing sa fotografiya, ipinakita nito ang iba pang mga litrato. Sa gulat ni Sonwoo, may malaking natuklasan, nandoon pala ang vice chairman 20 taon na ang nakalipas, at nasa kanya ang kwintas na nawala kasama ng kanyang ina. Ibig sabihin, siya ang posibleng pumatay sa kanyang ina. Para makahanap ng ebidensya, kailangan muna nilang hanapin ang taong nasa litrato. Habang natutulog si Sarah, muling dinalaw siya ng bangungot, isang green-eyed monster ang humahabol sa kanya. Nang makita ni Sonwoo ang ekspresyon ng sakit sa mukha nito, dali-daling lumapit at pinahiga si Sarah sa kanyang hita, sabay hawak sa kamay nito. Sa wakas, nakatulog ng mahimbing si Sarah. Pagkagising kinabukasan, nakita ni Sarah na ganoon pa rin ang posisyon ni Sonwoo, at nagtanong kung hindi ba ito ng awit. Mukhang may namumuong pagbabago sa pagitan nila. Bigla, nakatanggap ng mensahe si Sonwoo mula kay Jinmo, may emergency shareholders meeting sa kumpanya. Akala ni Tae-jun at ng kanyang ama na patay na si Sonwoo, kaya't agad silang nagpasimula ng pagpupulong para maaga ang posisyon sa ilalim ng dahilan na walang leader ang kumpanya. Habang nagtataas ng kamay ang lahat, inangkin ng vice chairman ang trono. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Lumakad si Sonwoo na naka-white suit kasama ang kanyang secretary. Lahat ay nabigla, tapos na ang panaginip ng vice chairman. Hindi pa lalagpasin ni Sonwoo ang dalawa na nagtangkang pabagsakin siya. Sa huli, napilitan ng vice chairman na isisi ang lahat sa kanyang anak. Sa pag-alis, sumigaw si Tae-jun na si Secretary Kim ang nagtaksil sa kanya. Napaisip ang vice chairman kung nakapaghubog ba siya ng isang traidor. Kaya't lihim siyang nagtungo sa bahay ni Secretary Kim. Totoo nga, nandoon ang ebidensya ng drug dealings at pagnanakaw ni Tae-jun ng pondo ng kumpanya. Nang makita niya ang mga larawang nakapatong sa kama, tila nakakita siya ng multo at agad na umalis. Mabusisi si Secretary Kim, kaya't nang gabing iyon, napansin niya ang kakaibang hibla ng buhok sa kama. Sa pagsisiyasat sa driver, nalaman niyang ang vice chairman ay nandoon. Dahan-dahan niyang binuksan ang kurtina, nandoon ang napakaraming litrato ng vice chairman. Samantala, lalong lumalalim ang ugnayan ni Sonwoo at Sarah. Sa dami ng pinagdaanan, sa wakas ay nagkalakas loob silang ipahayag ang nararamdaman sa isa't isa. Kinabukasan, ibinigay ni Secretary Hong ang isang dokumento kay Sonwoo. Sa pagsisiyasat ng mga employment record mula 20 taon na ang nakalipas, natuklasan nilang ang lalaking kasama ng vice chairman sa litrato ay ang dating driver nito. Ngayon, nakatira na ito sa isang baryo. Habang hinahanap ang driver, nakasalubong nila ang isang guro na naghahanap ng nawawalang bata. Ginamit ni Sarah ang kanyang abilidad at nakita ang bata sa isang hukay sa gilid ng kalsada. Ang nanay pala ng bata ay kamamatay lang, kaya gusto lang niyang makita ang kanyang ina. Maingat siyang niyakap ni Sarah. Sa wakas, natagpuan nila ang driver. Pinakita ni Sonwoo ang litrato at tinanong tungkol sa mga pangyayari noong araw. Ngunit sabi ng driver, may Alzheimer's siya at wala na siyang maalala. Pinalayas niya ang dalawa, ngunit biglang tumakbo ang batang babae na kanina ay niyakap ni Sarah. Apo pala siya ng driver, at ito ang pinakamahalaga sa kanya. Nang malaman ng driver na sila pala ang tumulong sa apo niya, sinabi niya ang totoo, 20 taon na ang nakalipas, sinamahan niya ang vice chairman sa ampunan para biglaang i-sponsor ang isang batang lalaki na si Nam-hil at ipadala ito sa ibang bansa. Pinakita ni Sonwoo ang litrato ng kanyang ina kasama ang mga bata. Nakilala ng driver si Nam-hil. Ngunit bakit nga ba biglaang gustong i-sponsor ng vice chairman ang batang hindi pa niya nakilala? Gamit ang hacking skills, sinaliksik ni Jinmo ang lahat ng record ni Nam-hil, pero wala, parang naglaho sa mundo. Nagdesisyon sina Sonwoo at Sarah na mag-imbestiga, simula sa ampunan. Sa pagbabalik ni Sarah sa lugar ng kanyang kabataan, nakaramdam siya ng kakaibang damdamin. Patay na pala ang dating direktor kaya't ang bago ay walang alam sa mga nangyari noon.
Pinayuhan siyang hanapin ng kanyang kuya-kuya noon, si Officer Kwang Gi. Nabuhayan ng loob si Sarah. Dinalhan niya ito ng baon. Nalaman niyang sina Kwang Gi at Namhil ay magkaeskwela noon sa high school. Tumuloy sila sa paaralan at nalaman na retirado na ang dating principal. Buti na lang, may alam ang bagong principal. Nang banggitin ni Sonwoo na gusto niyang mag-sponsor ng gusali, natuwa ang principal. Kaya't nang tanungin tungkol kay Namhil, ikinwento nito lahat ng alam niya. Magaling sa klase si Namhil, at kahit takot sa palaka ang iba, siya ay kayang mag-dissect ng walang emosyon. Inakala ng principal na magiging doktor siya. 10 taon na ang nakalilipas, muli niyang nakita si Namhil. Iba na ang hitsura at pati pangalan ay iba na. Nang marinig ni Sonwoo at Sarah ang pangalan, nagulat sila. Samantala, natapos na ni Jinmo ang facial prediction program para sa hitsura ni Namhil ngayon. Excited siyang tawagan si Sonwoo. Biglang, sabay nilang binanggit ang pangalan. Si Namhil ay walang iba kundi si Secretary Kim. Si Sonwoo ay sa wakas nakatanto na si Secretary Kim ang may hawak ng susi sa kaso ng kanyang ina. Agad siyang nagtakda ng misyon upang hanapin si Secretary Kim at humingi ng klarifikasyon. Si Secretary Kim ay tapat na inamin na siya si Namhil, at ipinaliwanag kay Sonwoo kung bakit niya pinalitan ang kanyang pangalan. Binanggit niya na ipinadala siya sa ibang bansa upang mag-aral na may suporta ng Vice Chairman at ngayon ay naging mahalaga niyang katulong. Sinabi ni Secretary Kim na ginawa niya ito bilang pasasalamat, ngunit iginiit niyang wala siyang alam sa iba pang mga detalye. Siyempre, hindi naniwala si Sonwoo. Ang kanyang mga instinto ay nagsabi sa kanya na may itinatagong katotohanan si Secretary Kim. Sa katotohanan, nasaksihan ni Secretary Kim ang proseso ng pagpatay ng Vice Chairman sa ina ni Sonwoo. Upang ipakita ang kanyang katapatan, siya mismo ang pumatay sa ina ni Sonwoo habang siya ay naghihingalo. Noong una, inisip niyang kung magiging kapaki-pakinabang siya, makikilala siya ng ama. Ngunit hindi inaasahan, pinanatili siya ng Vice Chairman upang magsagawa ng masasamang gawain para sa kanya. Ngayon, natatakot ang Vice Chairman na ipagpatuloy ni Sonwoo ang investigasyon, kaya't nais niyang pilitin si Secretary Kim na aminin at tanggapin ang buong kasalanan. Sa huli, napagtanto ni Secretary Kim ang matinding katotohanan na siya ay ginamit lamang. Iniwasan niya ito nang parang hindi siya umiiral sa loob ng 20 taon, ngunit sa huli, tiningnan siya ng ama bilang isang alipin. Sinira ni Secretary Kim ang larawan ng pamilya nilang tatlo gamit ang kanyang mga paa. Kinabukasan, nakita ni Secretary Kim si Sonwoo. Lumuhad siya sa harap ni Sonwoo at sinabi niyang nakita niya ang Vice Chairman na pinatay ang ina ni Sonwoo gamit ang kanyang sariling mga mata. Bagaman handa na si Sonwoo sa mental na aspeto, hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan. Ang tiyo na minsan niyang pinahalagahan at pinagkatiwalaan ay siyang pumatay sa kanyang tunay na ina. Kailangang magbayad ang Vice Chairman sa mga kasalanan niya. Maging si Sarah ay hindi na kayang pigilan siya sa pagkakataong iyon. Gayunpaman, nang maghanap si Sonwoo ng desperado para sa Vice Chairman, natuklasan niyang uminom ng sleeping pills ang lalaki upang wakasan ang kanyang buhay, at nag-iwan ng suicide note na inamin ang lahat ng kanyang mga krimen. Hinawakan ni Sonwoo ang Vice Chairman sa kwelyo at sumigaw sa galit. Sa kabutihang palad, nailigtas ang Vice Chairman pagkatapos ng emergency treatment. Ngunit habang iniisip ito ni Sonwoo, lalo niyang naramdaman na may mali. Bukod sa sleeping pills, may isa pang bote ng anti-hypertensive na gamot sa mesa. Kung nais talagang magpakamatay ng isang tao, bakit siya magmamalasakit pa sa kanyang kalusugan? Hinahanap ni Sonwoo si Officer Kwang Gi. Pagkatapos mag-imbestiga, natagpuan nilang ang blood sugar ng Vice Chairman ay may kasamang anti-hypertensive na gamot. Ipinakita nito na hindi umalis sa mundong ito ang Vice Chairman ng mag-isa, kundi siya ay pinatay. Pinag-utos ni Sonwoo kay Kwang Gi na muling imbestigahan ang katotohanan sa kaso ng kanyang ina mula 20 taon na ang nakaraan, at sinadyang ipinasa ang impormasyon kay Secretary Kim. Mula sa kanyang mga galaw, napansin ni Sonwoo na may kakaibang nangyayari kay Secretary Kim. Inutusan ni Sonwoo si Secretary Hong na lihim na pumasok sa opisina ni Secretary Kim upang mangolekta ng isang sample ng buhok para sa DNA testing. Sinabi din niya kay Secretary Hong na mag-iwan ng mga palatandaan upang kung si Secretary Kim nga ang pumatay, malamang ay mahuhulog siya sa mga kahinaan niya.
Upang mapagan ang loob ni Sonwoo, nagdesisyon ang lahat na magkampang. Nang oras na iyon, tumawag si Kwanggi, at akala ni Sonwoo may bagong pangyayari sa kaso, kaya tinawagan niya si Jinmoo upang sumama sa kanya at sagutin ang tawag. Biglang may lalaking nakasuot ng itim na dumating. Mukha siyang isang propesyonal na mamamatay tao. Sa kabutihang palad, si Sonwoo at Jinmoo ay nag-aral din ng mga kasanayan sa laban. Agad nilang hinarap ang mamamatay tao. Si Sarah, gamit ang kanyang superhuman na pananaw, ay nakita ang nangyayari. Nang malapit na siyang magmadali upang tumulong, napansin niyang pinapanood sila ni Secretary Kim gamit ang isang telescope. Sa momentong iyon, nang magtagpo ang kanilang mga mata, napagtanto ni Sarah na may isang berdeng mata nga si Secretary Kim. Ito ay nag-trigger ng mga malabong alaala mula sa kanyang pagkabata. Nalaman niyang si Sarah ay nakasaksi sa pagpatay ni Secretary Kim sa ina ni Sonwoo noong siya'y bata pa. Samantala, si Sonwoo at Jinmoo ay nahihirapan na labanan ang mamamatay tao. Ngunit sa kabutihang palad, dumating si Kwanggi sa tamang oras. Nang marinig ang alarma, mabilis na tumakas ang mamamatay tao at si Secretary Kim. Nang hamupa ang tensyon, ikinukwento ni Sarah sa grupo ang lahat ng kanyang naalala, at ipinahayag ang kanyang pagsisisi sa hindi pagtakbo upang iligtas ang ina ni Sonwoo. Dahil sa emosyonal na instability ni Sarah, dinala siya pabalik sa secret base, habang ang iba ay nagmadali patungo sa bahay ni Secretary Kim upang siya'y dakpin. Ngunit, nang makarating sila, natagpuan nilang walang tao sa bahay ni Secretary Kim. Napag-alaman nila na si Secretary Kim ay pumunta sa secret base upang patayin si Sarah, at kapag nangyari ito, wala nang magiging saksi sa mundo. Hinigpitan ni Secretary Kim ang pagkakahawak sa leeg ni Sarah hanggang siya'y mawalan ng hininga. Sinabi ni Sarah na sinabi na niya ang lahat ng katotohanan sa lahat, at anuman ang gawin ni Secretary Kim ay magiging walang silbi. Biglang tumigil si Secretary Kim. Nagdesisyon siyang kidnapin si Sarah upang takutin si Sonwoo. Kung kaya niyang sabay na harapin ang dalawang tao, wala nang magiging problema sa kanya. Tinawagan ni Secretary Kim si Sonwoo at sinabi sa kanya na si Sarah ay nasa kanyang mga kamay. Kung nais niyang iligtas si Sarah, dapat siyang pumunta sa lugar ng meeting ng mag-isa at walang ibang kasama. Kung hindi, hindi na mabubuhay si Sarah. Para sa kaligtasan ni Sarah, wala nang magawa si Sonwoo kundi sumunod. Ngunit, nang makarating sa itinalagang lugar, hindi niya natagpuan si Sarah. Nang magalit, agad niyang sinugod si Secretary Kim. Mukhang malapit ng manalo, ngunit biglang itinataas ni Secretary Kim ang isang remote control na may pulang ilaw. Binawi ni Sonwoo ang kanyang kamao sa gulat. Binunot ni Secretary Kim ang kanyang cellphone at ipinakita ang larawan ng bomba na nakakabit kay Sarah. Banta ni Secretary Kim kay Sonwoo na huwag magmadali, at kung ginawa niya, mamamatay ang babaeng mahal niya doon din. Tumigil si Sonwoo, pinayagan si Secretary Kim na saktan siya. Nang masiyahan sa kanyang galit, hiningi ni Secretary Kim kay Sonwoo na lumuhad at magmakaawa. Muli, habang pinapanood si Sonwoo na lumuhad sa harap niya, hindi maitago ni Secretary Kim ang kanyang kaligayahan at ngumiti. Sa kabilang dako, si Sarah ay nakatali sa isang upuan. Ginamit niya ang kanyang super na pananaw upang maglakbay patungo sa dingding, ngunit sa hindi inaasahan, nadapa siya at nahulog ang takip ng bomba. Samantala, ipinagmamalaki ni Secretary Kim na ikinukwento ang kanyang pagpapakamatay sa ina ni Sonwoo. Hindi na kaya ni Sonwoo ang lahat ng ito, kaya't nagsimula siyang magalit at sumugod sa kanya. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Secretary Kim ay dahil sa inggit sa kaligayahan ni Sonwoo. Nang malapit nang maghagis ng isa pang kamao si Sonwoo, tinadyakan siya ni Secretary Kim at sinimulang higpitan ang kanyang leeg. Habang si Sonwoo ay nahihirapan sa paghinga, kinuha ni Sarah ang isang kawali at pinukpok si Secretary Kim sa ulo. Nangyari na nakatakas si Sarah sa pamamagitan ng paggupit ng mga tali gamit ang dingding. Gamit ang salamin at kakayahang makakita sa loob ng mga bagay, mabilis na tinanggal ni Sarah ang bomba at nagsimulang magmadali upang iligtas si Sonwoo. Sa wakas, nahuli si Secretary Kim. Mahigpit na niyakap ni Sonwoo at Sarah. Matapos ang 20 taon, nahuli niya ang totoong pumatay sa kanyang ina. Ngayon, sa buhay ni Sonwoo, may isang babaeng karapat-dapat na mahalin at alagaan. Binigyan ni Sonwoo si Sarah ng kwintas. Ang kwintas na ito ay ang pinakamahalagang bagay sa kanya dahil ibinigay ito ng kanyang ina.
Labis na natouch si Sarah sa kanyang ginawa. Dinala ni Sonwoo si Sarah sa libingan ng kanyang mga magulang at sinabi sa kanila na ito ang kanyang magiging asawa. Matapos ito, tiwala siyang sinabing magiging masaya silang dalawa habang buhay. Matapos ang 20 taon, naranasan ni Sonwoo ang kanyang unang bakasyon. Pagkatapos, namuhay sila ni Sarah ng maligaya habang buhay.